So, isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa Usapang Hobby. Ako po ang inyong lingkod na si Silverge. So, ang ating magiging special guest for tonight ay wala nang iba kung hindi si World Free Mr. Mundo Marinas. So, kanyang ibabahagi ang kanyang karanasan sa mundo ng hobby na makakatulong sa ating mga fellow hobbyists. So, before we start, don't forget to subscribe or follow my TikTok, YouTube, and Facebook and Instagram, Silverge Toys and Gantla Family para maging updated kayo sa aking mga toys, Ganta reviews, and usapang hobby episodes. So, Sir Mundo Marinya, so before we start, meron po ba kayo gustong i-shoutouts or pasalamatan on this video? Shout out Pinoy Gundam. That's number one. Ayaw yun eh. Mm. So, shout out sa Pinoy Gundam kasi I've been there for... Una-una, good morning, good evening. Nasaan man kayo. Shout out sa Pinoy Gundam kasi if walang Pinoy Gundam, wala yung... Well, at least for us, yung community natin, wala, hindi masaya. That's number one. Wala tayong sense of brotherhood and camaraderie kung walang Pinoy Gundam. That's number one. Kikipi, kay Errol, lahat ng members, lalo sa atin, mga admin. Shout out to I don't have a family. Wala na akong pamilya, so mag-isa na ako sa buhay. So, ang shout out ko is to my friends, my closest friends, my friends from my school, Don Bosco, Mandaluyong, shout out. My friends from St. Scholastica's College, shout out sa inyo. And to my legal counsel, Attorney Baguio, yan. Shout out sa iyo. So, yun lang naman. Shout out sa boss ko. I know hindi niya naiintindihan kasi my boss is Mexican. So, hindi niya naiintindihan ng Tagalog. So, boss, shout out. Yun lang. Yan. So, sir, sa una kong tinatanong lagi sa mga naging guest ko on this podcast, sir. So, ano po ba yung inyong pinagkakabalahan outside the hobby? Well, pinagkakaabalahan in terms of may yung everyday life. Well, another shout out pala sa company ko, Cyberback. So, Yes. malaking bagay sa kanila. And Team IRG. Kasi yun yung talagang company ko sa US. So, ayun. Pinagkakaabalahan ko, kasi ako lang eh. It's just me sa buhay. It's just me. So, I have my own apartment. So, gigising lang ako. Go to the gym. Shout out din pala sa Anytime Fitness. So, yan. Go to the gym. Kaabalahan work. Of course. Other hobbies, bukod sa Gundam nating mahal, is yun nga, nung kita-kita nyo yung sapatos. Mahilig ako sa sapatos. So, Jordan lang. I only collect Jordans, nothing else. So, itong mga to, yan. Yan, ito lang. Jordans, nothing else. Gaming. Heavy gamer ako, so ito, PS5. Kasi usually, slight-ish, medyo introverted ako. So, as much as possible, lahat ng mga hobbies ko, it's either confined lang sa konting tao or mag-isa lang ako. Pero yun nga, kabalik tayo sa Pinoy Gundam kasi ako yung host. So, lahat ng attention sa akin, nakikipag-usap sa maraming tao. Doon lang ako nagiging extrovert. Pero other than that, ang original kong hobby is Gundam. Actually, Zoids. Zoids ang pinakauna ko way back wala ba si dad ko 1996. Yung Ultrasaurus Chaotic Century. Yes. Chaotic Century. Bigyan mo akong 2 seconds Give me 2 seconds. Ito. Medyo pinlastiko kasi ang dami na niya alikabok. But ito yun. Ayusin ko pa yung Ultrasaurus ko. So this is... Teka, tanggalin ko nga yung background ko. This is... Ito yung Ultrasaurus ko way back 1996. So yan talaga ang hobby ko noon. And then after I grew up, nakita ko yung kapitbahay ko na may Gundam. 1:144 pa yun eh. Though hindi pa siya yung RG, HG pa noon na parang hindi pa ganun ka-detailed. Sabi, ang ganda niya na. May makina. Ayun. Wala. So, ayun. Doon nag-start lahat. Other than that, other than sa Gundam nating mahal, yan ang mga pinagkakabala ko. Just myself. Pero sir, di ba, nasabi mo nga inyong sa mga naging panimula eh. So, nung pagsimula mo sa Gantla na yun yung pinaka-serious sa prime or serious moment mo na nagseryoso ka na sa pagkokolekta ng Gantla or in terms of palang enjoyment pa lang sa parang yung typical na bata pa lang at
may pagitan actually. Ang first Mm. Gundam ko was year 2000, yung no grade na Wing Zero. Kasi yun yung panahon na pinapalabas yung ano yung Gundam Wing sa GMA. Naalala ko na, alas 4 ata o Mm. 4:30 ng hapon yun eh. After ko ng school, elementary Mm. pa lang ako. So one time, nagkasama ko mom ko noon, sa Malangit Nawa. Nagkasama kami, Mm. nandiyan kami sa SM Santa Mesa. Sabi ko, Gundam, pabili ako. Pero wasak Mm. kasi 8, 9, 10 years old lang ako noon eh. So after, parang Mm. nalungkot ako, sabi ko, ba't ang bilis naman masira nito? Kasi sanay ako sa Zoids, medyo Mm. makakapal yung plastic ng Zoids eh. So ang tagal ng pagitan, after nun, it took me, after nun PG na, actually. After masira nung Wing Zero Mm. nung year 2000, sa PG na ako, PG na yung kasunod, 2011. Yun na yun. Mm. So yun yung start. Sabi So ko, kasi kumbaga yung, sir, parang kumbaga mas parang considered as nagseryoso ka na nung 2011 sa hobby. Hindi na yun naglalaro ka na lang. oo, kasi nung time na yun, syempre, pag bata ka, mahilig ka magputing-ting, mahilig kang bali-baliin, kalas-kalasin. Ganun ginawa ko sa sis, kaya tingnan mo to, baliw-liig. Mm. Kasi this is what? This is 25 years old, 26. Sa akin tong Mm. Ultrasaurus kong to. It's a project na hindi ko masimulan kasi Mm. ang brittle na ng plastic niya for almost 3 decades. So nagseryoso ako kasi parang nakita kasi yung best friend ko, si member din ng PG yun, shoutout din pala kay Paulo Villaranda. Deo Mm. Villaranda ang pangalan sa group. Ah, nakita ko siyang nagga-Gundam. Kasi one time bumisita ako sa bahay nila. Friend yan, Mm. Gundam. Kasi ang alam ko lang nun, Gundam Wing. Nakita ko siya nanonood ng Double O. So, ba't iba na yung tsura ng Gundam? Di ba iba yung mukha ng iba na yung faceplate niya. Sabi, Gundam pa yan. Tapos yun. Tapos after nun, that was what, 2010. Sige nga, Mm. balik ako manood ng Gundam. Bumili ako ng DVD, di ba? DVDs pa nun. Video Ng City. DVD. Ganun din. Sa DVD, may DVD player kami nun eh. Ang pinili ko, Mm. Gundam Seed. Try nga to. Kasi Mm. nakikita ko siya sa Toonami, sa Cartoon Network. Cartoon Network, yeah, sa Cartoon Network. Sabi, Mm. sige nga, matignan nga. And then, Mm. ayun, nahook ako. Kasi ang angas ng ng Buster. Actually, sa Gundam Seed kasi Buster ang paborito ko. So sabi Mm. ko, ayos to, ang ganda. Kasi ayun, doon nagsimula. And then, ang pinakauna kong nabili na nung adult na ako, kasi 2011, I was 19. Mm. Galing sa baon pa nun kasi graduating akong college student, nursing student. Mm. Pinakauna ko is, hindi kasi katabi ko yung mga box eh. Just to give you an idea, oh, tapos, tigtumingin ka dun sa sa kitchen ko, ayun, sa ibabaw. You can see sa ibabaw, ayun, yung mga box ng endless walls yan. So, I live in a studio type apartment. So, Wing Zero, yung old school na Wing Zero 2000. Kasabay ko bumili yun si Deo Villaranda. Mm. Ang pinili niyo si Nanju. Yung binuo namin, sabi ko, ang liit nung akin, ba't ang Mm. laki nyo sa'yo? Di ba, ang laki na si Nanju? Sabi ko, ba't tsaka parang ang ganda niyan? So, doon nag-start yung Mm. yung kailangan ko bumili pa. Hindi ako papayag na ito lang. Gusto ko pa, gusto ko pa, gusto ko pa. So, yun yung history hanggang nagsimula kami sa GMAC. Kasi inaya ako ni Deo noon na ni Paolo. Mata ng GMAC. Di ba sa GMAC, English only doon. Kaya nila Daddy Mm. Vance. Ah. So, tapos biglang, ah, medyo hot topic. Nilapitan, Mm. nung kalagitnaan ng event, nilapitan ako ni Ace. Ace Perez. The legend. The legend, no? Sabi niya, pre, sali ka sa group namin. Sabi ko, Pinoy Gundam. Ayun. Doon na ako Mhm. na, isang beses lang ako naka-join sa GMAC. And then after nun, hanggang paraan natin, Pinoy Gundam na all the way. Mhm. Mhm. That's the Pero sir, history. tanong ko Oh, lang, ano ba ang difference ng mundo ng GMAC at that time against sa Pinoy Gundam? Ano ba ng difference? yeah, good question, good question. Sa GMAC nun, matandang group na yun. Matanda in terms of matagal na siyang established sa pagkakaalam ko. At the same time, hindi yun yung parang mga kaedad natin na batang nangongolekta. Nandun yung mga high-end na mayayaman na nangongolekta.
At hindi lang, Mm. alam ko hindi lang Pilipinas yun eh. Southeast Asia yun eh. I'm not sure correct me if I'm wrong. English Mm. only dun. Mm. English only dun. So parang, mas medyo nakakaya kasi alam na ng English only, ang dami mga Pinoy na nagkakaroon. Kaya lagi na wala ng mga Pinoy. Medyo Oo. nakaka-cringe kasi parang follow the rules. Mm. So, sabi ko, kaya medyo umatras ako, gumana ako sa okay. Hindi ko ano to, nakakapanliit kasi mga talagang Mm. riches of the rich ang nandun. Yung mga may pera talaga, yung ginagawa na lang talaga tong, parang mga, kung gumastos para mga pensyonado na, sila yon. Dito sa Pinoy Mm. Gundam, kasi alam ko 2008 nagsimula ang Pinoy PG eh. So forum, sila yun, wala pa ako nun eh. Sumali na lang ako nun, nagkikita-kits na sa, hindi pa Oyster Boy yun, Rustics. Ano ba nauna? Rustics or Oyster? Basta Rustics pa ata eh. Doon, doon Mm. kami, doon ko nakilala sila Gibe, the Errol, yan, diyan kami nagkakilala. Mm. And then, Mm. lalo si Gibe, kasi nalaman namin, pareho kami na pinanggalingan school. Si Gibe, nung college siya sa Mm. Don Bosco, ako sa Don Bosco, ako Kinder Elementary High School. So medyo dahil doon naging ganun kami ni Gibe. So somehow may connection. Mm. So, ang pinagkaiba kasi sa PG, alam mo yun, yung within reach yung mga tao na Mm. sabay-sabay kayong tumanda. Eh, kasi mo, yung kumatid nung nung last event natin, parang magkakahenerasyon lang tayo. Kasi sabay-sabay tayong umidad, sabay-sabay tayong umasenso sa buhay. Kaya may pare-pareho tayong nakabili ng mga hilig natin, mga Gundam. So, Mm. yun ang pinagkaiba ng ano. Kasi ang GMAC established na eh. Kumbaga, Mm. institusyon na yan. Ang Pinoy Gundam nun was rising. Sumabay ako dun Mm. sa rise. So, kung ano man yung Pinoy Gundam ngayon, subaybayan. Yung matagal Mm. nating hindi pagkikita, dumaan tayo ng pandemya, yung mga, Mm. si Best Friend Ace, you know what I mean? Di ba? Ace, Pero sir, di ba, shout out. kasi tanong ko lang sir, di ba, before you became an admin of Pinoy Gundam, sir, di ba, babalik tayo doon sa, nung nakilala mo sila Sir Gibe, sila Sir Errol Paspa, and to the other admins. So sir, nung nakita mo sila or nakilala mo sila nung ano yung pinaka first impression mo kila Sir Errol at kila Sir Gibe? Magugulo. Ang gugulo ng mga yan. Alam nila yan. Magugulo sila in a way na alam mong sa GMAP, ang mga ano doon, hindi mga institusyon na doon ng mga tao. Talagang Mm. may hiya ka lumapit kasi ang gagaling nila. Lalo si Daddy Vance, nakita mo ba mga gawa niyon? Lupit ng taong yun. Parang Mm. ano, para pag nakita mo sila, wow, pero hindi ko kaya to, parang Mm. alam mo yan. Kasi ano na eh, institusyon na yan eh. Sa Pinoy Ganda, ang pinagkaiba, within arms, this is not a shot at GMAC. I love GMAC kasi they're the best. Honestly, they're the best. Mm. PG tayo, pero GMAC is the best. Alam natin yan. Mm. Ah, Mm. sa Pinoy Gundam kasi, hindi yung masa, that's the wrong term. Sa atin sa Pinoy Gundam, ano tayo eh, parang tight yung community natin. Lahat ng admin pwede Okay. mong makakulitan, lahat pwede may approach. Parang hindi ka mahihiya in a sense na, grabe, ito yung ganito ganyan, yung sobrang galing, nakakaya naman magtanong. Walang ganung oras sa atin. Yung mahihiya ka, Mm. yun yung pinagkaiba. Kumbaga parang ano, parang walang boundaries. Lahat ng ano, Yes, connected. approachable. Nung nung event na lang natin, siya yung nakakausap. Which is, alam mo yun, which is nakakatuwa kasi magaan yung loob nila sa'yo. Mm. 'Di ba? So, that's one of yun yung pinakamalaking difference. But then again, ulitin ko, GMAC, yan talaga, yan yung OG. Yan ang the Mm. best. I mean, we Mm. can only look from afar kung gaano nakalayo na narating ng GMAC. But Pinoy Ganda, may sarili tayong brand, may sarili silang style, may sarili silang brand. Ayun yung pinagkaiba. Both are great, but may kanya-kanya tayong style. Sa atin kasi sa Pinoy Gundam, within arm's reach tayo. At Mm. hindi tayo required mag-English. Mm. Paano naman sir yung ano? Paano naman sir ah yung step by step na nangyari sa buhay mo sa member of PG from being a member, from being a host and from being an admin. So paano yung naging story behind that?
Well, so sumasali-sali ako. Nakita kasi yata ni Gibe na madaldal ako tsaka alam mo yun, being me, just me being me. Mhm. I think 2017 yun eh. Yung last Kita Kits bago yung last nat. Actually, second time ko palang maging host. First time Mhm. ko yung 2017. Yun yung last bago magkaroon ng medyo hiatus tayo. And then nagpandemya. Dahil kasi mas maaga pa tayo feeling ko nga as early as 2021 dapat nakapagkita-kits sa PG pero dahil sa pandemya nagka kami. Mhm. Second round ko nilapitan ako ni Gibe na parang pwede ka ba maging host? I was like, okay. Kasi nung bata ako ginagawa ko talaga yun. Mhm. Nung during my formative years ako mga naging host sa mga event na mga sa school. So sabi ko hindi siya unfamiliar territory para sa akin. So that's Mhm. kaya sabi ko okay fine. And then recently sabi ko, maging ano na lang kaya ako, maging admin kasi nga panggabi ang work ko. So Mhm. namo-monitor ko, na-filter out ko yung group. Pag sabi ko Mhm. marami akong I can add value sa admin. It, ayun, Mhm. by the grace of ng lahat ng nauna ka nga admin sa akin, 'di ba? Technically kami ni Joseph ang pinaka bagong admin. Ay hindi, si admin pala, si Lawrence saka si admin Carla ang ang pinakabago. Pero prior to them kami Mhm. ni Joseph. So, yan, by Mhm. their grace, by their rin naman decision na naging admin. It's an honor kasi imagine having Mhm. to govern and monitor a group of 12, 13, 14,000 if I'm not mistaken Mhm. people. So Mhm. it's hindi naman siya super duper hirap. But Mhm. alam mo yun, masaya kasi uh, people will look for you, hanapin ka, they look up to you. Tsaka pag Mhm. nag-post ka, mapapansin agad kasi admin ka. So, that's a little perks. Saka, saka maganda kasi ron sir, 'di ba, sa Pinoy Gundam, ko-compare mo sa ibang grupo. Hindi naman sa parang binibida natin si PG sir, 'di ba? Nandun yung educated yung tao. Alam nila yung Oo, etiquette good way of posting, 'di ba? oo. Ano tayo, very strict tayo pero hindi natin tinatanggal yung fun, yung saya doon sa group, 'di ba? Meron Mhm. tayong rules na kailangan mo sundin pero hindi naman natin tinatanggal yung fun part, 'di ba? Yun Mhm. kasi importante kasi minsan kasi kapag sobrang stricto mo, hindi na enjoy. Yun yung Mhm. nagawa nung mga veteran nating mga admin nila Gibig. Yan, Mhm. kaya yung culture natin sa Pinoy Gundam, galing yan kay Lagibe. Galing yan sa forum days. Well, siguro yung buy and sell, tinanggal na, wala tayong ganun. Pero alam ko Mhm. dati may PG Frontera nga eh. Ganun eh, para Mhm. meron tayo sariling page for that. Ewan ko lang, active, wala na ata. Pero alam mo Mhm. yun, we were able to set the boundaries for for the uh, for the members na, oy, dito we share. Hindi tayo Mhm. nagbebenta, we don't tolerate, hindi tayo nag-tolerate ng ganitong usapan, yung mga brand wars, actually yung pinaka nonsense na na Mhm. pwedeng pagtalunan sa hobby natin, yung Mhm. pagiging brand conscious mo. I mean, Mhm. buti wala tayong ganun. Never, naging issue pero nawawala agad. Di ba parang pag Ibig may sabihin yung kumbaga by the efforts na rin of the admins, parang kumbaga oo, nagkakaroon tayo ng posting pero in an educated manner, hindi oo, yung sarcastic oo, post, di ba? Iba kasi oo, sarcastic sa sa educated post. oo. I mean, there's a fine line between being sarcastic and educated. Pero alam mo yun, na yung fine line na yun naayos ng admin. So, yung Mm. culture talaga natin is because two factors. Mahusay ang admin and at the same time, mababait ang mga members. Yun talaga Mm. yun. Kaya very blessed tayo dito sa Pinoy Gundam. Kaya dito lang, ito, sa pagdating sa social media, Pinoy Gundam is my home. Yan yung Mm. tipo, nari, kasi ito work ko, hindi lang ako sa apartment ko, I just, sa harap ako ng computer. Pag madaling araw, pag vacant ako sa work ko, nasa Pinoy Gundam lang ako. Alam Mm. mo yun, parang titignan ko yung mga post ng mga tao. Kasi, alam mo yun, it's very relaxing for me. Kasi ano yun eh, yan nga, yung comfort zone mo yung Pinoy Gundam. Pag stressed Mm. ka, yun yung pupuntahan mo. Ito, Mm. tsaka PlayStation Philippines. Yun yung dalawang group kasi gamer ako. Mm. Pero matagal, dekada na ako sa Pinoy Gundam. Yun lang ang Mm. sabi ko. Kaya Pinoy Gundam is my number one group
Mhm. Tsaka sa kaalaman ng iba, hindi nila alam yung mga ibang admins tahimik lang, 'di ba? Hindi Oo, lang nila napapansin, 'di ba? oo. Si Joseph, si Admin Joseph, tahimik lang yan, pero ano yan, pulido ano yan, monitor yan. Oo, ikaw din. Dami mo ring, kumbaga ano eh, tsaka maganda kasi sa atin, pag may nakikita tayo, hindi tayo yung ikaw gagawa Nangungumpara. ng desisyon. Hindi ka nagdedesisyon agad eh. Talagang pag gumagawa tayo, kunwari may isang post na medyo alanganin. Sa atin hindi tayo Pinag-uusapan yung tanggal agad, walang ganun. May deliberation pa. Pinag-iisipan natin kasi yan ang maganda sa Pinoy Gundam. Pinag-iisipan natin bawat hakbang, bawat desisyon. Mhm. Kaya Pero tanong ko maganda lang ang din flow. Sir Mundo. Pero Wawi na matanong ko lang. na rin Sir Mundo, 'di ba? Wawi na lang. So, Sir Wawi, so tanong ko na rin, Sir Wawi, di ba? Alam naman natin, Sir, na ang Pinoy Gundam is talagang masabi natin na for 15 years, this group has continued spreading the passion for the community. Pero Sir, di ba, may mga nakikita tayong mga grupo or mga recent groups na na-establish na pero iba na they're having a hard time on handling or administrating ganitla groups. So para sa iyo, Sir, bilang part of the admin ng isang prestigious group. Ano ba yung sa tingin mo nagiging problema sa isang grupo? And ano ba yung mga possible solutions para magkaroon ng resolve yung mga ganitong klaseng problema? Natututunan ko to sa boss ko. Kasi ang Mhm. boss ko, di ba may kumakalat na meme na kapag ang isang kumpanyang in-applyan mo, sinabing, we're a family. Puta, kabahan ka na. Di ba? Kabahan ka na kapag hinirit Mhm. yun ng ina-applyan mo. Ang pinakaiba, natutunan ko sa boss ko, na kasi siya, hands-on siya. That's number one. Mhm. In order for you to maintain and establish order, ano ka, kailangan hands-on ka. Kasi, yes, wala namang bayad ng pagiging admin. That's true. Pero if you're passionate enough, at talagang gusto mo talaga magkaroon ng masayang group, you have to be. I believe naman na yung admin sa mga ibang group, hands-on din naman sila. It's just that yung culture na disiplinado, even the members, even the admins, hindi Mhm. nila na fortify masyado. Mhm. So, madali actually for everyone, madali yan. As long as may yung, let's face it, admin. As long as ang admin ay justifiable ang actions. Kunwari, may Mhm. post na medyo mainit, spicy, tatanggalin. As long as justifiable naman yung action niya na nakalagay sa group na, uy, bawal to, bawal to, bawal to. Mhm. Walang problema. May establish mo yung order. Tsaka, wala, minsan talaga may mga away na members. Pero pagkataka ako, wala tayong ganun sa feed. May ganun, pero alam mo yun, wala pang ilang minuto, tapos na agad yung issue. Kasi napag-uusapan. Hindi katulad kasi sa mga ibang grupo, hindi pinag-uusapan kaya nangyayari lumalaki gulo. Ito pansinin mo. Di ba, syempre tayo mga admin, meron tayong group chat. Di ba? Mhm. Kapag may Mhm. nag-message na isa doon, ang dami agad nakaka-read. Mhm. Ang dami nakakasin, tapos may nagsasalita na agad. Most likely si Gipe. Mhm. Meron tayong Gipe, sila wala. Mhm. Yun yun. Meron tayong Errol, sila wala. Meron tayong Joseph, meron tayong Silverge, meron tayong Lawrence, lahat tayo nandun. Ano tayo? Accountable. That's the word. Accountable lahat ng admin. Na hindi naman kasi porket di tayo bayad, ibig sabihin, wala-wala na lang. No. We are passion-driven ang admin natin sa PG. Mhm. Passionate tayo sa group, passionate tayo sa Mhm. hobby. Walang politika. Pansin mo? Walang politika Mhm. sa atin. Walang politika sa PG. Kaya tayo well-oiled machine. Kumbaga, swabe lang tayo lagi. Lahat may sistema, lahat may procedure, lahat nagkakasundo, lahat ng action natin may paliwanag, lahat ng action natin justified. Yun ang maganda sa atin. Kaya for me, again, iba ang brand natin. For me, PG ang number one group na Pilipinas. Mhm. Mhm. Kaya ko So, ipaglaban yan.
Pero paano naman sir, 'di ba? Syempre, as part of admin, 'di ba, na may mga ganitong ding klaseng senaryo na halimbawa, sabi mo nga yung mga ganong klaseng statement. Eh syempre may hindi maiwasan yung uncontrollable situations eh. Na halimbawa, kung may manonood man ng mga admins ng mga other groups na may mga iba na hindi naniniwala sa kanila or may mga nambabash sa grupo nila because of their management to a specific group. So ano ba sa tingin mo ang may papayo nyo sa kanila na para ma-maintain na maayos yung grupo nila na tulad ng ginagawa natin? There's a quote sa ending ng Gundam 00. Mm. Sabi dun sa quote, hindi ko na maalala eh, pero tungkol siya sa understanding. Mm. Pag nagkapaliwanagan ng dalawang parte at nagkaintindihan, resolve lahat ng conflict. So ngayon, Mm. kapag, let's say, ito nga, may nambabash. Kasi kapag naunang init ng ulo at tukso ng damdamin, magulo. Mm. Ako kasi, I'm older. 30 plus na ako. So, kung tanungin mo ako nung early 20s ko, mainit pa ako. Kapag may Mm. nanggal sa, tuka tayo. Problema mo ba? Tanggalin kita. Yung alam mo yun, yung parang nagdidesisyon ka kasi tikon ka. But as you Mm. grow older, ilan taon ka na, Silverge? Parang magkaedad lang tayo, no? 30 na ako. Magka-generation lang tayo, Mm. di ba? Magka-generation lang Mm. tayo. So, 1, 2 years ang pagitan natin. May napansin ka ba habang umiidad tayo, sa 30 higit na tayo, mas kalmado ka na. Pansin mo, Mm. parang kapag mas, imbis na uminit ulo mo, susubukan mo na lang intindihin yung kabila. Di Mm. ba? May Tama, ganun na. tama. Kasi parang, bakit kaya siya ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan yung reaction niya? Bakit yan yung nasabi niya? So, imbis na patulan mo, parang intindihin mo na lang. So, kung para sa akin, may let's say lang, hypothetical, may mambash sa atin sa PG. Kunwari, binash ako sa host. Bakit? Mm. Ano po bang mali? Ano bang maganda? Ano ba nangyari? I mean, paano niyo nasabi? Kasi baka naman may paliwanag ako. O pag may nasabi siya, paliwanag ako. Paano kung ako pala? Yung may minsan kasi acceptance is the key para walang gulo. Parang ayo nga no. Parang medyo off ata yung nagawa ko or mali ata yung nasabi ko or hindi ko ata nagawa. It's part of growth. Yun din ang maganda sa PG. We are growing. Mm. Nagmamature. Well, siguro good thing na rin kasi magkakasama kami tayo. Dahil na kami nila Gibe noon na si Gibe nasa 30s, ako nasa early 20s. Ay sorry Gibe, 25 ka lang pala noon, 20 ako. Sorry Gibe. Pati rin ba si Errol? Sorry. Alam mo yun, sabay-sabay umidad, sabay-sabay nag-mature. Siguro that's also one thing. Kaya mas iniintindi, mas kalmado na tayo gumalaw. That's one factor. Actually, it's maturity. Yun din talaga. Kaya if ever may ibang admin nanonood nito, ang masasabi ko lang is, walang masama, walang mawawala kung papakinggan yung panig ng magkabila at magkapaliwanagan kayo. Mm. Tandaan, Mm. walang nare-resolve ang gulo. Mm. Last Mhm. time na ginawa Mm. last time na gulo ang inuna kaysa mag-usap, milyon ang namatay and that's World War II. 'Di ba? Mm. Maraming bagay na Mhm. maraming kayang bagay na iwasan basta nagkakaintindihan, nagkakapal. Ngayon, kung may mga Mm. mambabash talaga, kung collective naman yung kung collective yung decision na block na lang natin yan kaysa pwede rin yun. Wala naman tatanggin nun sa PG kasi lahat ng mga members natin maayos. Kung meron Mm. man yung malala talaga. Mm. Si Frankfurt, naka-block sa atin yun. Frankfurt, nasaan ka na? 'Di ba? Uy, Frankfurt, di mo na ako maaasar. May New Zealand na ako, yung puti pa. Oh, 'di ba? Oh. So, 'di ba? Kulit niya eh. Pero sa tanong ko na lang din, 'di ba, Sir Mundo, 'di ba? When we speak of bashers, 'di ba? Like PG at yung mga ibang established na grupo, hindi mawawala kasi yung
politika eh. Hindi mawawala yung may mga taong natutuwa at may mga taong hindi natutuwa. So for you, sir, sa mga napagdaanan na PG, para sa ano yung pinaka-worst moments na napagdaanan ng Pinoy Gundam and paano ninyo ito na-overcome? Kasi one time, kasi time na yun, hindi pa ako part ng Pinoy Gundam Oo. nun, di ba? Seryoso ka ba sa tanong mong yan? Isa ang big issue Yes. natin. Isa ang big issue natin. Mm. Sabihin ko na lang, lalaro ka ba ng baraha? Nandun pangalan niya eh. Oo. Yun. Yun lang, kung merong nag-issue na galing Pinoy Gundam, na member, Mhm. na ad, siya yun. Mhm. Mhm. Ano ba Other ang than, tinanggali? Ano ba pinagmulan? let's just say, ang dami niyang kino-commission, pero walang nangyayari. Hanggang sa Mhm. umabot na may isang member na pumunta sa bahay niya para bawiin mga pinakomish na ilang taon nang nasa kanya. Correct me if I'm wrong, kung buwan o taon. Tapos kalahati Mhm. lang ata yung nabalik sa kanya kasi yung iba, either na-scrap na kasi pinangkomish sa iba. Ayun Mhm. yung pagkakaalam ko sa story. So, Mhm. tsaka yung taong yun, napaaway din sa GMAC. Si Daddy Mhm. Vance. Napaaway Mhm. din yung taong yun dun. Mhm. But, ako naman, actually ito share ko lang. That was 2015, 2016. Pinost ko yung Ultrasaurus ko. Pinost ko siya. So, bigla nag-comment siya. Nag-comment siya. Sabi niya, uy, gawa natin diorama yan. Muntik na ako. Muntik na akong Mhm. baka nawala pa tong Ultrasaurus ko kung sakali. Sabihin sa kanila rin sa mga mababalikan na Oo, kalahati na may katawan. baka ibalik sa akin to, buntot na lang. Ginawang putik eh. Di ba? So, Mhm. other than that, wala naman issues. Bashers, minimal eh. Si, nung huling kita-kits natin, ang huling pagkakaalala ko, ang sabi is, actually ako nagsabi nun na syempre unfair naman dun sa mga sasali dun sa challenge. Yung papasok ka third challenge niya, fresh ka pa. Binawi ko naman yun prior mag-start. Mhm. So yun, tulad nun, sinabi niya Mhm. yun, pwede ko naman siya patulan. Kung sino man nagsabi nun. Pero, sinabi ko naman, sabi ko na, uy, binawi ko yung sinabi ko prior minutes bago Mhm. mag-start. See, nasa tao na rin eh. Pwede kong patulan yun. Pwede ko sabihin, sino ba nagsabi niyan? Sino nagsabi nito? Mhm. Turo niyo sa akin. Tatanggalin ko Kumbaga sa group you're yan. just being mature and professional lang dun Oo, sa sabihin ko, sino yan? Turo niyo, tatanggalin ko yun sa group, permanente. Pwede ko gawin yun, admin ako eh. Wala naman kayo Mhm. magagawa eh. But no, kasi paano may kung culture halimbawa tayo. sabihin power tripping ka kasi may mga ganyang senaryo, di ba? Pag kinik ka sasabihin, Oo, power power tripping ka eh, di tripping. ba? Oo, oo. Paano gagawin ganun? Yun pa. Siyempre, dahil admin ako, kasi pag sinabing PG, let's face it, isa ako sa naiisip pag sinabing PG. Kasi ako yung host. Ako yung kumbaga, yung pumupronta. Hindi lang reputation ko ang madadamay dun. Pati ikaw na nasa registration booth nung no, di ba, sa registration booth ka nung Mm. Kita Kits. Oh, Mm. damay ka dun. Damay si Gibe, damay si Errol, damay lahat. Mm. Parang kumbaga, ang mga napapower trip yung mga walang pakialam sa sa mga kasama niya eh. Siyempre ako, may reputasyon tayo na okay tayong group, na magaling tayong. Bakit bakit ko hihilahin pababa at papangitin ang reputasyon natin? Di ba? Mm. That's, I guess, that's right thinking at the same time mature. Na, I'm proud to say, ganun tayo lahat, lalo na mga Mhm. Kumbaga conscious tayo sa bawat isa sa atin. Hangga't maaari walang mababangga sa atin. unang-una si Gibe. Bakit napakabait? Napakabait na tao niyan. Malaki lang, nakakatakot na dito kasi tatangkad na mama. Pero isa yun sa mga pinaka-gentle, pinaka-mabait. Ano si Errol? Sarap yakapin. O, di ba? Joseph, sama mo na. Ay, shoutout nga pala kay Joseph. Sa kanya ako nagpa-order ng museum eh. So, Hindi pa toy, shoutouts. minsan may mga ganyan, may random shoutouts ako. Shoutout kay Joseph kasi sa kanya ako umorder. Parating daw hopefully by next month yung sa Ocular. Di ba mag-Ocular tayo for kasi unti-unti na tayo nagre-ready for our December kita-kits eh. So hopefully. Mhm. So ayun.
Yun eh. Kasi kung may pake ka sa mga tao nakapaligid sa'yo, hindi ka gagawa ng mga ganong aksyon. Kasi kapag ako, nag-power trip ako, power trip na rin tingin sa'yo. Ay, pag nakita ka sa, di ba, ang work mo, literal, nasa Gundam ka sa work mo. Di ba? Mhm. Sabi niya, paano kapag may yung pinower trip, pinatulang, nakita ka, Mhm. alam na admin ka din, ay, mga power tripper naman yung mga, hindi ako bibili dyan. Hindi apektado ka din. Mhm. Pero So, tanong ko lang din, sir, di ba? Since nabanggit mo yun, sir, di ba? To proceed with my next question, sir, di ba? Pag-uusapan natin yung generation natin dati against sa generation natin ngayon. Masasabi natin, sir, di ba, na ang generation dati is matatawag natin na golden era. Na lahat oh, nandyan eh. Meetups, mga competitions, mas agresibo yung dati kumpara ngayon eh. Pero syempre dahil sa pandemic, nagbago lahat. So in your own perspective, ano ba ang difference between the golden age and the newest generation now in terms of the hobby and social media? well, good question. Ganito, umangat yung PG, kasi nagsimula lang naman ng Friendster, Facebook, early to mid 2000s eh. Mhm. So, nagbago lahat nung lahat nasa Facebook na. Mhm. Nagbago lahat kasi ako aminin ko, yung best friend ko si Paolo Villaran, si Deo Paulo. Sa Facebook lang nakita yung yung GMAC nun. Sa Facebook lang Mhm. na nakita. Isipin mo kung walang social media, hindi ko alam na may grupa lang ganito. Mhm. So, dahil, kasi yung mga collectors, medyo closeted in a way na wala kang alam na iba bukod sa mga kaibigan mo lang. Ngayon, dahil sa social media, sumabay tayo yung mga uy, ang dami palang mga kolektor. Ang dami kong tulad. So, may excitement na, uy, may kita-kits, so pwede kong mapapakita ko tong ginawa kong ganda. So, sumabay tayo yung first generation na sa social media na nagkita-kita. Mhm. Kasi ako, di ako marunong gumamit ng forums. Marunong ka gumamit ng forums? Malamang hindi. Hindi natin. Sorry, Gibe. Hindi Alam natin kong, panahon. Gibe, sorry. Alam kong, medyo umaano ka. Pero alam ko, ikaw isa ka sa mga forums. So, ayun. Social media, sumabay tayo eh. Tayo yung first generation na nakapagkita-kita dahil sa social media. Hindi ko Mhm. naman kayo makikilala kung wala social media. Hindi ko makikilala. Hindi ako makakapunta ng GMAC. Hindi ako mabubulungan ni Ace. Ace. Ayun. Hindi niya ako mabubulungan na sumali ng PG. Mhm. Eh, dati naman, walang ads sa Facebook. Walang suggested. Di ba? Yung mga late, mid to late 2000s, ang Facebook as is lang yan eh. May mga laro pa nga sa Facebook nun eh. Di ba? No? Mga farm bill, yung mga ganun. So, Mhm. walang lalabas sa suggested groups. Wala pang algorithm na ganun before eh. So, talagang itatype mo para makita mo kung ano yun. So, Mhm. yun yung... Ngayon naman, ang mga younger generation sa atin, marami ng hobbies. Hindi na main Mhm. hobby ang Gundam. Iba side hobby lang ang Gundam. Kasi kung if Mhm. I was part of the younger generation ngayon, mas gustuhin ko maglaro. Mas gustuhin ko Mhm. mag-gaming kasi ganyan lang ako. Libang na ako. Gets? Mhm. Ang Gundam, magugugol ka talaga ng oras. Mhm. Oras, Tsaka napakaswerte ng bagong henerasyon ngayon kasi oo. hindi katulad natin dati, magazine lang ang nakikita natin eh. Talaga lalarin mo manually or bubuin mo manually yung isang item. Saka ito Eh hindi pa, katulad ngayon ng bagong henerasyon, may YouTube sila, may Google oh, sila, di ba? may Do you have a talong. degree, di ba? May talong. Favorite ko yan si talong. At saka ito pa, isang pinagkaiba natin sa henerasyon noon, tayo lang ang umabot sa master grade na may tornilyo. Diba? Yung ko, yung Master Gundam ba yun, yung kalaban ni Domon, si Master Oo. Asia, di ba? Oo. Nagulat ako noon. Sabi ko, may tornilyo? Yung kamay may tornilyo kami. Sabi ko, ba't may tornilyo to? So, alam mo yun, Mhm. parang, wow. Tsaka mas marami ka nang makukuhang information ngayon para dati. Tulad sabi mo nga, magazines. Limited eh. Mhm. Kasi tsaka dati, hindi lahat wala pang smartphone nun. Kasi dati, ako, para makapunta ako kay Dalong, pupunta ako ng computer shop, kasi wala kami internet nun. Pupunta lang ng computer shop, mag-browse ako. Di ba? Mhm.
Ngayon, kapag nagbubuo ako, pwede na ako tumingin kay Dalo. Pwede na ako tumingin ng tips. Pwede na akong ganito, ganyan. So, sa lahat naman ng aspeto, information is very, napaka ng Mhm. information ngayon. Mhm. Napakadali makakuha ng info, ng tips, ng everything. Kumpara sa Mhm. atin noon na nagsisimula pa lang umusbong ang social media. Aminin mo, nagko-com shop ka rin dati para makatingin ng mga Gundam. Di ba? Mhm. Mhm. Tsaka dati, Pero wala pang minsan din ba, Shopee. sir, tanong ko na lang din ba, minsan din ba, sir, ang social media rin or finding resources can lead to disguise? Kasi di ba merong ibang, hindi naman nagko-kolekta pero nalalaman lang nila because of the information provided at madaling masabi na collector ka. So may mga ganyan bang klaseng scenario na they're getting the informations to benefit from themselves, hindi totoo, which is hindi totoo talaga. Ano yun, May mga ganun. para mga poser lang. Mhm. Masabi lang na, parang may ganun. Hindi Mhm. talagang ganun. Tsaka dahil din sa social media, marami lumalabas din yung mga sakit sa ulo. Mhm. Kaya alam mo yan. Di ba? Mhm. Si Beast Titan. Sakit sa ulo yan. Oh. Umuusbong din yung mga scammer. Mhm. So, kasi dati, nung panahon natin, if you're gonna bibili ka ng Gundam, well, at least for me, sa Maynila ako nakatira, tatakbo kong Green Hills. Doon nabili Mhm. yan eh. Kay Wasabi, Mhm. di ba? Tapos ano yung GTO, Great Toys Online. Oh, yun The din. Yun golden yung era. Golden Era yun. Mhm. Ngayon kasi lahat, meaning ako din, Shopee na lang ako. Mhm. Dati di ba may mga group buy pa? Mhm. Uy pre, bibili na kami pre, kulang pa akong 500 sa pambibilin ko. Hintayin niyo ako. Mga next week na. Pag na-blow pa. Well, naranasan ko yun. Yun yung So mga alam mo golden yun, era ng mga panahon na 10,000 yung ano mo, pera mo, pambili ng, kumbaga yung 9,800, 9,900, pambili mo laruan yung 100, pambili mo na na Skyflakes, no? Tsaka yun naman. tas yung tatlo 100 na pre, mabigat pa loob mo. Well, ayun nga. So, yes, that is the golden era. Kasi nasa transition between forums and social media. Kasi lahat ng tao na excited eh. Kasi dahil sa social media, naging accessible na yung magkaroon ka ng, which is in GMAC, Gundam. So, doon nagsimula, at least for Mhm. me, na nagsimula ako doon na, uy, sabi ko sa akin Paolo Villaranda na, uy, at sama tayo dito sa Green Hills lang, GMAC. Mhm. Doon nagsimula yun. Kung hindi na nakita yun sa Facebook, hindi wala sana ako ngayon dito. Mhm. Baka nasa ibang era, sa ibang industriya ka, O possible. baka nasa ibang hobby ako, baka simulan sa sapatos na binibili ko. So, Pero sir, tanong ko thankful na lang ako. din, sir, di ba? Pero sabi ko nga, di ba, napagkukumpara pa rin natin yung luma sa bagong henerasyon. And what about naman yung level of toxicity nung panahon ng golden era against sa bagong era ngayon? Do you think na pareho lang ba o may mas malala against sa bawat parties na yun? Toxicity. Kasi nung golden era natin, kasi golden era, nasa late teens tayo nun eh. Late teens, early 20s tayo, yun yung golden era. Uso ng brand wars yung Mhm. panahon natin. I think ganun pa din eh. Mas marami lang boses ngayon. Marami lang Mhm. nakakapagbigay ng opinion ngayon. Kasi nung panahon Mhm. natin, brand war, yan ang number one Mhm. na na issue. Mhm. Ngayon, meron pa din eh. Mhm. Nadagdagan pa, meron pang issue tungkol sa scammers, yung mga Mhm. toxic na tao, si Beast Titan, yung Mhm. mga, yung mga yung si Baraha na lang tawag ko sa kanya. So, kung toxic at toxic, feeling ko ngayon. Kasi Mhm. dati, brand wars lang eh. Na, Mhm. bootleg, Bandai. Ano naman? Mhm. Ako, Mhm. ako, hindi ako ipokrito kasi hindi ako bumibili ng bootleg. Wala akong bootleg dito kahit isa. Sapatos, laro, Gundam, Mhm. kahit isa wala. Kahit tsinelas ko hindi bootleg. Pero nire-respeto ko yung mga bumibili. Kasi Mhm. unang-una pinambibili nila dyan, pinaghirapan nila pera. Nanggaling din kasi ako sa wala. Mhm. So, may hindi ko tinotolerate ang brand wars kasi unang-una, paano kung yun lang yung kaya ng tao? Paano kung nandito siya para mag-enjoy pa, hindi para magyabang. Mhm. Yes.
At the end of the day, lahat tayo dito may hobby. At the end of the day, lahat tayo may pinapakain pamilya, pinapakain, well, for me, pinapakain ko sarili. So, Mm. I mean, yan yung pinaka-nonsense na pwede pag-usapan. Brand wars. Mm. Pwede Paano tayo naman, mag-enjoy sir, lang. di ba, sa hobby natin, sir, di ba, hindi mawawala syempre yung may mga ibang tao na nagsasabi ng mga mabubulaklak na salaysay, di ba? Di syempre, di ba, pagka nagkakaroon ng argumento, pagka brand wars, bootleg versus authentic, di ba? Nasasabihin ng kabila, ay, pagka sinuportahan nyo ang peke, sinusuportahan nyo ang piracy, bali, masisira ang market. Pag ito naman kabila, pagka criticize naman yung peke, sasabihin, akala mo naman kung sino kayo mga elitist. Ito naman yung mga victim card na tinatawag, di ba? So parang it's a never-ending cycle, sir, di ba? Pero sa tingin mo, sir, in your own opinion, syempre nag-aaway sila eh. Parehong loyalist eh. Sa tingin mo, sino mananalo sa kanila? Yung bootleg loyalist, yung authentic loyalist, o yung kumpanyang pinagtatanggol nila? Ang mananalo dyan. Mm. Kahit mag-hire pa sila ng pinakamagagaling nilang abogado. Well, at the end of the day, stressed ka lang. Yun Mm. eh. Bakit natin pagtatalunan? Sorry, ito lang kaya ko. May magagawa ba tayo? Paano kung Mm. sa loob ng isang taon, ang kaya ko lang mabili isang Banday lang. Paano kung Mm. kaya ko bilhin isang bootleg na or isang third party? Sorry, ayoko gamitin salitang bootleg. Sorry guys. Third party. Wala tayong magagawa. Yun lang kaya ng tao. So, ibig mo sabihin, pag hindi siya... So, ano yan? Kung itong mga purist or elitist lang ang susundin, edi itong tao na hindi makakapasok sa hobby. Mm. So kumbaga I, parang binibigyan mo ng gaps kumbaga, yung bakit ka mag-gatekeep na, yak, fake? No. As long, let people enjoy things. Kasi hindi naman lahat privilege ng mga lahat nakabanda eh. Aminin ko ako, lahat banda yun. paano naman yung mga tao na pagpipilitan yung mindset nila na huwag mo suportahan yan? Kasi may mga ganyan, di ba? Pagpipilitan nila yung gusto nila, di ba? Wag supportahan yung third party. Yung mga bootleg, ganun. Paano kung pagpilitan pa rin nila yung gusto nila? Ay, hindi. Sinusuportahan yung pirata. Dapat di ganyan. Di ba? May mga ganyan, di ba? Kahit na-educate mo, pipilitin pa rin yan. Simple lang yan. Sino ka ba para sundin ko? Ikaw Mm-hmm. ba nagpapasweldo sa akin? Nakatira ba ako sa pamamahay mo? Kasi at the end of the day lang naman yung ano dyan eh. Gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Yes, Mm-hmm. mali na technically nagnanakaw ka sa original, which is Bandai. Ako, I love Bandai. Pero at the end of the day, iisipin mo pa rin yung both sides of the coin. Na parang, okay, may point kayo. Na tama nga naman, supportahan mo yung original. Coming from, kasi ako kung titignan mo ako, dapat nandun ako sa Bandai side. Pero, yun nga, sabi ko, maturity. Isipin mo, paano kung yun lang yung kaya ng tao? Mm-hmm. Diba? Parang ang Bakit? pangit naman kung tatanggalan mo ng karapatan yung tao, di ba, na mag-enjoy sa Tsaka gusto at the niyang end of the gawin. day, pera niya yan. Pinaghirapan niya yan. Malay mo ba, yun lang kaya niya afford kasi may 12 anak siyang pinapakain. Mm-hmm. Oh. Sino ka para tanggalin yung saya ng tao sa buhay? Kung sa Mm-hmm. ganun ba, masaya siya. Mm-hmm. Bakit natin pagbabawalan maging masaya? Unang-una, ang may hawak ng saya sa buhay mo, sarili mo. Bakit ka magpapatigtas sa ibang tao? Kaya, kung mabibigyan ko ng payo lahat ng members, kahit anong group ka pa, kahit anong age bracket pa, where do you stand? Where do you stand with the Bandai or the third party? Then they just ignore. Mm-hmm. Pero sir, di ba, Simple. matanong ko na rin, di ba, sa buhay na rin natin sa hobby, sir, di ba, criticism is always there. Oo May naman. mga tao na nagki-criticize constructively, merong iba na nagki-criticize sa talagang gustong sirain ang buhay mo. So, Dudurugin ka para talaga. sa sir, psychologically, ano ba ang mga possible, in your own opinion, kasi natanong ko to sa mga guests ko eh, what are the possible reasons psychologically? Ano ba ang nagiging problema? Bakit may mga ganito nag-exist sa social media na they will criticize you hanggat sa gusto nila? Well, papasok tayo sa usapang psychological medical niyan. Kasi ako, nurse ako. By profession, nurse po ako. So, baka may problema yung tao yun. Sa Mhm. pag-nurture sa kanya pagtanda. Na, Mhm. alam mo, kasi may ganun eh. Na ginanong ka ng bata, kaya ngayon gumaganti ka sa iba. Simple yun. May Mhm. problema sa buhay, may problema sa ganito, may nararamdaman. Maraming factors kaya bakit ganun ang tao. Kaya nga sabi ko, yung
search ko pa unti-unti ha. Yung quote doon sa ending ng Double O season 2, Mhm. yung ay hindi pala, sorry, hindi pala. Doon sa movie, yung ending Mhm. nung Gundam Double O movie. Wait lang movie quote ending. Sorry, ganito ako mag-search. Peace Mhm. cannot be kept by force. It can be only achieved by understanding. Kung gusto niyo ng kalmado, intindihin niyo isa't isa. Kung ako, Mhm. isa akong elitista, elitista ako, na talaga Mhm. minamaliit ko yung mga, si Gibe. Si Gibe, Mhm. wala yung, binibili lang niya, third party. Ako, elitista, minamaliit ko si Gibe. Intindihin ko, bakit ba yun ang pinipili niya? Yun Mhm. naman pala, may pinapakain si Gibe na 13 anak. Mhm. Okay, naiintindihan mo na kung bakit yun ang afford niya. At the same time, Mhm. yung mga nasa yung mga nasa other side, ba't itong mga 'to sobrang elitista, anong meron sa kanila? Ngayon naiintindihin naman Mhm. lang yun. Ako, preference ko. Wala naman kayong magagawa Mhm. kung yun yung preference. Yes, mali yung third party, kahit anong sabihin. But wala ka namang magagawa. Kahit Mhm. i-educate mo yan, kahit sermon naman ang sermon na yan, kung yun ang bibilin, yun at yun ang bibilin nila. Mhm. Edi So, nalugi na yung kalahating, so edi ibig nalugi na ang sabihin, ang kahit maglabas ako ng plataforma, maglalabas ako ng mga platform. For example, magrereklamo ako na ay ano to, ganyan yan, ganito, naglalabas ng ganitong bootleg, ganyan ganyan. So kahit maglabas ako ng ganitong klaseng platform, hindi nila pa rin maaalis yan. ako Mhm. aminin ko, during my earlier years, bibili ako ng piratang DVD. Mhm. Yung sabi ko lang kanina, Mhm. bibili ako ng peking sapatos. So Mhm. parang pag sinabi mong dapat lahat lagi original binibili nyo. Talaga, hindi ka bumibili ng mga peking DVD dati? Hindi ka Mhm. nagda-download ng music na illegal Mhm. sa LimeWire? O, LimeWire, puta, lumalabas na edad ko. O, hindi ka bumibili na yung mga tawag doon, yung mga imitation na gamit. Lahat tayo gumanyan. Kaya maiging, alam mo yun, let people be. Wala Mhm. kang karapatan mag-gatekeep unless sa banda ka nagtatrabaho. Gets? Kung ikaw mismo yung brand manager ng banda, yan, pagbawalan mo kasi produkto niyan, ninakaw. Wala consumer naman tayo lahat Mhm. Diba? At the end of the day, let people have fun kung ano ang kaya nila. Pero at the Mhm. same time, kahit lahat pareho may point Pero for Mhm. me, nonsense ang brand wash. Kasi kahit anong sermon mo yan, mayroon at mayroon bibili. Bakit mo pa i-stress yung sarili? Kasi pag sabi ko sa'yo, may edad na tayo. Wala na tayong oras stress. Stressful ng araw-araw na buhay. 'Di ba? Pag dumating na yung mga due date, stress ka na. 'Di ba? Dumating yung bill ng kuryente, sabay na wala pang naubos pa yung laman ng gasol mo. Sakit talaga ng ulo mo noon, tapos may kipag-brand war ka pa pagkuha mo ng cellphone mo. Huwag na gano'n. Kumbaga Tsaka kung 'di anong ba kaya natin iwasan. tsaka tama ka sir, 'di ba? I agree with you na mag-focus ka dun sa mga bagay na mag-grow ka. Yung positive yung magiging feedback sa'yo. Kasi 'di ba kung may mga tao mang hindi gusto yung ginagawa mo, bootleg man or authentic ang kinokolekta mo, basta nasa tamang flow ka lang ng ginagawa mo. Baka malay mo yung mga bashers mo, baka sila pa yung mas stress sa'yo, 'di ba? Saka, ito yan sa ganyang usapan, simple lang yan. Mhm. Kahit ikaw, Silverge, sa ibang universe, ikaw ay doktor, Mhm. natuklasan mo ang gamot sa cancer, meron pa rin magagalit sa'yo. Partida yung nagagalit sa'yo yun, nagamot pa nung gamot na nagawa mo. Meron ka talagang basher kahit anong gawin. Diyos ko, kahit nga yung mga pinakamagagaling na tao sa mga ginagawa nila, may basher Hmm. Michael Jordan, may basher. Michael Jackson, may basher. Freddie Mercury, may basher. Oh, di ba? Itong taong to, namatay na lang, may basher pa. Si Kobe. Oh, Mhm. ganun yun, kahit kumbaga kasama yan sa buhay. Kasi nga may kasabihan, ito sa gaming to. Sa gaming kasi, mga basher, mga kontrabida yan, mga kalaban. Kapag Mhm. sa isang laro, yung dinadaanan mo, puro kalaban, ibig sabihin sa tamang daan ka.
Kasi kapag Mm. pinupuntahan mo walang kalaban, ibig sabihin, Wala kang wala. nagagawa. Wala ka na nagagawa. Kumbaga, you're going in the wrong. Di ba, ganun yun. For example, ito, favorite game of all time ko kasi. Zelda, Legend of Zelda fan kasi ako. Mm. So, wala rin. Ang mission mo, rescue mo si Princess Zelda. Papunta kay Princess Zelda, Open maraming world pa, kalaban. di ba? Oo, maraming kalaban. Ngayon, kapag pumunta ako sa kabilang direksyon, walang kalaban, hindi papalayo ko kay Princess Zelda. Di ba? Hindi ko siya nire-rest Ang kasi isip, relevance. ganun yun. So, kasama sa buhay yan. Kaya ako, siguro kung if you ask me this 10 years ago, lahat siya papatulan ko, lahat ng basher, patulan ko yan. Pero ngayon, may mambash sa akin. Yung tipong, umaabot sa edad natin kung dito tayo sa punto na kapag yung ka-argument mo, sabi, de, 1 + 1 = 5. Sabihin mo na lang, oh sige, tama ka. Mm. Ganun na tayo ngayon eh. So, Mm. kung paiiralin mo yung ganyan, lalo na yung sa pag-add, mga basher, lalo na sa social media, sa mundo ng social media, magiging tahimik ang social media kung lahat tayo. Kumbaga wala ka nang papatunayan. Unless scam ka tulad ayoko na sabihin. Tsaka sir, di ba, just to add to that, sir, di ba, na may mga tao man na tinatawag na hindi nakakaintindi. Di ba, may mga ganyan, di ba, na kahit Marami educate, hindi yan. nakakaintindi, di ba? Pero, at the end of the day, sir, di ba, magkaroon man sila ng moment ng realization or magkamali man sila sa isang bagay, yun yung magiging serve as experience eh. Kumbaga, ang magandang quote is experience will teach them. Tama ba ako, sir? Oo naman. Daming Mm. beses. Ako, personally, ang dami kong, best ko naranasan yan na due to experience. Kumbaga, with experience, you gain wisdom. Through Mm. hardships and mistakes, you gain knowledge. Mm. So, kasi kapag lagi kang tama, wala nang challenge. Pag di ka Mm. nagkakamali, alam mo yun, paano namang hindi nagkakamali eh? Parte yan ng buhay. O ngayon, sabi ko sa'yo, may sabi nung host na huwag daw sumali yung mga ganyan, unfair naman, gusto nang sumali doon Mm. sa binawi ko naman. O ngayon, natuto ko. Okay, sige, hindi ko na uulitin yung ganong announcement sa next kita-kits natin. Lahat kayo sumali. Mm. Kasi, Eh, pwede ko paano naman siya naman kung patulan. halimbawa, sir, kasi may mga naririnig din ako sa social media, especially through PG. Ito na rin sa mga question na rin na ang sinasabing nga daw at that time na ang Pinoy Gundam daw is corny. Pagdating daw sa pagkaroon ng events, sa mga meetups, pag-educate sa mga tao, overall in general. So ano masasabi mo dun sa tao na sinasabi na corny daw sa Pinoy Gundam? Member ba natin yan? Malamang member natin yan. Mm. Everyone has their own opinion. Kasi, for example, parang pagkain lang yan. Kumakain ka ba ng Mm. ampalaya? Kumakain ka ng ampalaya? Siyempre. Ako hindi. Hindi ko gusto ang ampalaya. Kumakain ka ng chicken feet? Bitter. Ah, hindi. Kumakain ka ba ng chicken feet? Ayun. Ako kumakain ako nun. O di ba? Mm. Kanya-kanya yan eh. Kung para sa'yo hindi yun masarap, sa akin masarap. Mm. Same logic. Kung ako hindi ako nakukornihan sa PG. Ikaw, Mm. malamang hindi ka nakukornihan sa PG. Sige Mm. be, Errol, lahat tayo. Hindi naman tayo nakukornihan sa PG. Kung siya nakukornihan, yan. May sarili tayong mundo, masaya tayo. Hindi tayo magpapaapekto sa opinion ng iba. Kasi unang-una, pag nagpaapekto tayo, malulungkot lang tayo. So, ikli-ikli ng buhay, mamahayaan pa ba natin mag tayo? Mm. Diba? Kung corny kami, bakit? Okay, ito kami. Gagawa natin. Mm. Saka, tanong ko lang, ano kina-corny natin sa mga challenges natin? Nakita ba nila yung mga prizes natin? Anong corny doon? Ako, kung nung huling kita-kits, di lang pwede sumali admin, sasali ako eh. Oh, ganun katindi prices natin. Well, yan nga. Mm. Hayaan mo sila magkaroon ng opinion kasi pag pinakinggan natin sila, lulungkot ka lang. That's not, Tsaka parang kumbaga, 'di ba, sabihin na natin na corny, 'di ba? Pero at least yung ka-corny naka-corny naman yung sinasabi nila, at least may nagagawang tama. May path yung masaya tayo. ginagawa, 'di ba? Tsaka masaya tayo. At the end of the day, masaya tayo. Yun ang pinaka-important. Masaya. Ikaw masaya sa PG. Ako masaya sa PG. Yung mga dumalo, masaya. Lahat ng admin, masaya. Yun ang important. Kung siya nakukornihan, Mm. pasensya na, will do better. Again, pwede ko siya Mm. patulan. Pwede ko sabihin na, wala ka sigurong, di ka siguro marunong mag-enjoy. Pwede ko sabihin yun. Pero hindi, sige.
Sige, we'll do better next time. Di Baka ba? hindi. Baka ganun. Di Baka ba? hindi. Ang dali tapusin ng conversation. Corny kami. Sige, we'll do better next time. Thank you. Move on. Bubuin ko na museum ko. Di ba? Kasi Ganon. yoyo ka na, yoyo. Oh, yo. Kumbaga, okay, fine. Thank you. Sige, pagbubuti namin next time. Yes, tapos, wala pang 10 seconds tapos. Pero pag pinatulang ko yan, baka hanggang ngayon, baka after 5 years, pinag-uusapan. Uy, naalala mo yung admin, pinatulan si ganito kasi corny daw. Tapos i-screenshot, no? Tapos Screenshot pa, lalabas, yun. ikaw lalabas na mali, di ba? Ano yan eh, dagdag bawas eh. Maraming, pag ito yung ginawa mo, magugulat ka, marami ka na pala nagawa sa kwento ng ibang tao. So, meron yan, pinakamaigi na lang pagpatuloy. Pag may nasabi, okay, thank you, pagbubutihin namin. Okay, ganito, sige, thank you, salamat sinabi mo. Saka alam mo, Titignan sir, namin. di ba, parang kahit sabihin ng tao na very generic yung sinasabi na hayaan mo sila. At the end of the day, kahit anong solusyon na gagawin mo, isa pa rin ang pupuntahan mo, hayaan mo na lang sila. Oo, kasi simple lang yan. Gawin, gawin mo yung bagay na makakatulong sa'yo magpatulog ng mahimbing mamaya. Kumbaga, pag in-stress ko sarili ko, hindi ako makakatulog mamaya. Pag pinatulang kita, panigurado, nakahiga na ako, patay na yung ilaw, iniisip pa rin kita. Ito, yeah. So, doon tayo sa bagay na makakatulong sa atin, makatulog na mas mahimbing. Yun yung natutunan ko as I grew. So, for Mhm. example, yan. Actually, anytime pwede ko patulan yung nagsabing corny tayo. Kahit sino, kahit ikaw, pwede mo patulan yun. Pero, bakit? Pwede naman. Tinira niya tayo eh. Pero, Mhm. bakit? Eh di napagod lang ako. Kesa, stressin ko sarili ko, bubuhin ko na ng museum ko. Di ba? Di ba? Just to set the record straight, wala pa sa akin museum ko, nasa Japan pa, parating pa lang. Nakapagbayad na ako. Relax. Hindi ako nagfi-feeling. So, sir, di ba, to my next question then, sir, di ba, still comparison between the golden age and the latest generation. Let's talk about the market. Kasi, sir, di ba, ang market ng merkado ng gantla dati at ngayon is magkakaiba. Ang sinasabi nga naman ng iba ay mura ang presyo dati kumpara ngayon. So, para sa sir, in terms of currency, kung pag-aaralan natin, do you think na totoo ba mas mura ang henerasyon ng gantla dati kumpara ngayon or hindi nagkakalayo yung level of currency? Still pareho pa rin. At kung pag-uusapan is yung numbers. Hmm, good question. Mhm. Kasi, naabutan ko, for example, yung ano ko, ito hindi ko na kasi alam masyado yung presyo ngayon eh. Kasi yung Mhm. mga huling purchases ko, RG, wala pang RG nun. So, wala pang basehan. Di ba? Mhm. Um, syempre, sa work mo, may tanong ako, magkano ang strike 2.0 RM ngayon? Remaster 3K eh. Pinaka ano 3K. more price yes. Magkano siya ngayon dun sa mga wasabi? 2.5, 2.6, mga ganun, ano? Sa Hindi wasabi. nagkakalayo eh. Mga halos ganun na presyo. Mga 2.7 to 3K. Ganun ang mga ranging ngayon. Diba? Eh dati magkano dati? Yung strike RM ko, nabili ko yan, 2,100. So, literally, may inflation. That time. May inflation. Oo, may inflation Mhm. talaga. Pucha, bigas nga eh. Nagmahal eh. Gandam pa kaya. So, Mhm. nagmahal. Naman sabi ko, nagmahal. Lalo na sa P-Bantay. Diyos ko. Mhm. Nakita, gulat ako noon. Di ba, Mhm. parang a year ago, naglabas ng yung P-Banday sa Shopee. Mhm. Naglabas yung P-Banday Asia ng another set ng Sandrock ata na Endless Waltz. Tsaka heavy arms to heavy arms ko. Mhm. Puta, 2-3 lang pala yun, 2-2. Mhm. Pag may nag-resell dito, 4,000. Di ba? Mas maraming scalpers ngayon kaysa dati. Yun ang masasabi ko. Ang daming Mhm. resellers, ang daming scalpers. Oh, sorry. Mali yung scalpers. Maraming resellers. Pero sa tingin mo, Ah, sir, dala na rin siguro ng pandemic yan, kaya dumami or mas oo. Oo. Pandemic. Sobrang ano niyan. Sobrang laking epekto ng pandemic sa lahat. mm, Ah, kasi dito kasi maliit lang to apartment, tong sa studio type lang to. Ang naka-display lang sa akin itong Endless Walls.
So, nahirapan din ako makompleto itong anim yung nasa movie. So, nahirapan ako kumpletuhin at napaka-pricey niya. Unlike noon, pumunta ka, at saka noon ang daming supply eh. Ang daming stocks. Pag pumunta ka ng Wasabi, punong-puno yan. Ngayon, pahirapan na. Tsaka ang P-Banday nun, nakabalandra lang dati sa Green Hills. Yan, Yan. wala na rin. Share ko, pinakauna kong P-Banday, MG na Tolgis 2. MG na Tolgis 2, nabili ko ng 2.3. Di ba? Ngayon ang MG na Tolgis 2, nasa 4,000 na. So, marami epekto. Inflation, number one yan. Siyempre, yung basic economics, mas marami nagde-demand. Kasi mas marami na nag-aabi ngayon eh. Kasi, golden era, tayo yung pinakabata. Ngayon, umedad tayo, may pumasok na mga bagong bata ngayon. So, mas marami ng demand. Pag mas marami ang demand, nagmamahal yung mga stocks. Basic economics, gano'n yan. Mas maraming klare, PlayStation, yung PS5 nung bagong labas. May kakilala ako, bumili ng PS5, 60,000. Nung mga early 2021, nung bagong labas yan. 60,000 yung binili kasi gusto niya magka-PS5. Kasi ang taas ng demand. Ngayon, same with Gundam. Tayo yung mga pinakabata, siyempre, yung mga mas bata sa atin, mga 8, 9 years, wala pang pambili yung mga yan. So, nung umedad tayo, nag-30 tayo, yung mga 10 years old no, na walang pambili, nag-20 na ngayon, may mga trabaho na. Mas marami na tayo ngayon nagaganda. Kaya tataas talaga. O, tataas ang demand, dahil sa mataas ang demand, kukunti yung mga available na stock. So, tataas yan. Dagdag mo inflation. Dagdag mo yung yun nga, yung pandemic. Kasi nung pandemic, konti lang yung nilabas nila eh. Kasi napanood ko din kay Mekagay Kotso, sabi niya yung year 2020 ata o 2021 yung pinakaunting na-release na na models nun. So, yun yung mga factors. Yan yung mga factors, hindi dahil konti na lang ginagawa nila. Marami na talagang demand. Paano naman sir kung halimbawa tanungin kita, bigyan ka tayo ng isang scenario, di ba? Siyempre, hindi sugarcoat yung podcast na to eh. For example, sir, isa kang customer. Pumunta ka sa isang official toy store. And then may nakasabayan kang isang negosyante. Wala ng negosyante. Ngayon, for example, naghahanap ka ng isang character. For example, sir, although na hindi mo pa siya totally, alam ko, di ko sure kung napanood mo na ito, Mobile Gundam Witch from Mercury. Naghahanap ka ng Aerial Gundam. Ngayon, sir, makakuha lang tayo ng isa as a collector, masaya na tayo eh. And then, sir, nung time ng pagpunta mo, nakasabay mo yung negosyante, 12 ang stocks ng store, pero nangyari is, nakita mo mismo na actual, kinuha niya yung 12. So para sa'yo bilang collector, anong mararamdaman mo na pinakyaw na yung buong stocks na yun? May intindihan mo pa rin or ano ba yung mga other sides mo? Naunahan niya ako. Diba? Early bird gets the worm. Kasi yun eh. Life is unfair. Yan kung meron akong mabibigay na lesson sa mga mas bata sa atin, yung mga young adults, life is unfair kahit anong sabihin. Tulad niyan. Wala eh. Date ka eh. Kung gusto, kung binawasan mo ng isang oras yung screen time mo sa Facebook bago ka pumunta dito, hindi sana naunahan mo yung negosyante. Baka ikaw pa yung nakapakyaw ng 12. So ako, wala akong sisisihin doon kundi sarili. Unless nag-pre-order ako pero binigay nila sa iba. Problema yun. Hindi ako nag-pre-order eh. Walk-in yun eh. Kaya nga walk-in eh. Diba? Wala eh. Pinakyaw niya. May pambayad siya. Unless kung makakapal mo ka mo, tanungin mo, sir, pwede akin na lang yung isa. Pwede naman yun. Pero kung naunahan ka, sino sisisihin mo doon? Paano kung halimbawa, sir, merong ibang frustrated na customer, collector, na pagka naunahan, ang bubuhos nila yung frustration nila sa demo or sa stock. Do you think is it appropriate na minsan merong mga iba ibubuhos yung sama ng loob sa stock? Kasi ganun, hindi nyo kinokontrol yung stocks, ganyan. Di ba kahit sa PlayStation nangyayari yan, di ba? Oo. Dahil sa PS5, simple lang yan. Don't hate the player, hate the game. Huwag ka magalit doon sa tao. Nagtatrabaho. Ikaw, Silverge, yan yung line of work mo. Ba't ako magagalit sa'yo? Nagtatrabaho ka lang naman. Ikaw ba may control ng stock? Ikaw ba yung umorder? Na-anticipate pa naman mauubos to. Ang dami facts kasi kapag naging technical ka, maintindihan mo eh.
Alam ba nung umorder na ito yung gaano kadami ang kailangan? Alam ba nung umorder na mabenta to? Bakit Mm. kulang? O ano ba nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ang daming bakit. Kaya bakit ka magagalit doon sa nandun sa harapan? Ano ba malay niya? Yun naman yung trabaho niya. Trabaho niya yun. Maubos yung stocks. Di ba? Mm. Oh, Mm. ginawa mo yung trabaho mo. Ba't ako mapipikon? Ginawa mo lang naman yung trabaho mo. Napipikon ako kasi yung gusto ko na ibenta mo sa iba. Eh, trabaho mo yun eh. Ba't ako magagalit? Para ako nang sinabi, galit ako sa nurse kasi sinaksakan niya ako ng gamot. Ha? Di ba? That's stupid. May ganun ba? I mean, may ganun ba tao? Parang, grabe Oo. naman yun. Kailangan, parang ako yung nasa ganun pwestos. Boss, ginagawa ko lang trabaho ko. Sana inagahan niyo po. O kaya sana tumawag. Ang daming paraan. Sir, sana po tumawag kayo dito. Makikita niyo naman, mag-google niyo naman po number nitong branch. Sana tinanong niyo, sir, may ganito. Yes po, sir, may tatlo pa kami stock. Pa-reserve po ng isa. Sige, sir, anong oras po dating ninyo? Anong pangalan ninyo? Pagdating niyo dito, pakita na lang po ng ID. Hindi Di tapos. ba? Ang daming Oo, di ba? paraan eh. To be Tsaka honest. sir, di ba? Tsaka sir, di ba, parang as part of a staff din, di ba, ng isang toy store, di ba, na kung gusto mo talaga makuha yung item at nagkakaroon ka ng problema sa schedule, may social media tayo. Pwede mo i-PM yung stores, di ba? Kaya sabi ko, old school pa nga ako, tawag eh. Di O, di ba? ba? Sir, hindi po kami hindi po kami nag-reservation. Pero sir, magagaranti ko, may tatlo pa po sa ngayon. Kung gusto niyo sir, Yun. agahan niyo na lang po. Ang open po namin gantong oras, pwede na po kayo pumunta. Hapon pa po kami. Ganun po ba sir? Kung gusto niyo po sir, ganito. Tanong lang no? Kasi ito sa ibang store pwede. Yung magpaunang bayan. May ganun ba sa inyo? Oo, may ganun, di ba? Yung Okay, parang o, sa di amin ba? kasi, full payment first before makuha, di ba? O, yun naman pala eh. Sir, kung gusto niyo po, bayaran niyo na po. Para sa inyo na po talaga ito. Ikikip namin to sa inyo. Sure. Kasi either way, Mm. babayaran mo rin naman eh. Mm. O, di ba? O, ang daming paraan. Eh di kung pay natin, wala siyang debit card, wala siyang credit card, di siya marunong mag-Gcash, lahat di siya marunong. Sir, agahan niyo na lang po. Or kung gusto po ninyo, kung may kakilala kayo, papuntahin niyo po dito, gantong oras. Ang daming paraan. Yung mga nagrereklamo yan, yung mga hindi gumawa ng paraan. Diyos ko, Oo. nakakapag-transplant na nga tayo ng puso, nagawa ng paraan pag-transplant ng puso eh. Kasi simpleng pagtawag lang at pag pagbayad, di mo magawa, pumunta na maaga, di mo magawa. Sus, Mariusip naman. I mean, Mm. sorry, kung may ganun man, parang, sir, okay ka lang. Ang daming paraan. Tsaka, Mm. ang dali na ngayon. Mm. Kumpara dati ang effort pa, pupunta ako computer shop, hahanapin ko yung number Mm. ng branch ng, let's say, Toy Kingdom or Toys R Us. Mm. Tatawagan, punta ang payphone, tatawagan. Ngayon, Diyos ko, ang dali na lang kunin ng mga yan eh. Ang dali na lang hawak ko cellphone ko. Kahit ngayon nga, pwede ko kunin malaman number ng kahit anong branch na gusto kong puntahan para magtanong. At kung meron sila, sige po, saan ko po papadala yung pera? Kung tapos. Tapos may magreklamo. That's stupid. Sorry ah. That's stupid. Nakamit ka? Pero sir, di ba, when we speak of that one, di ba, when we speak of the market, sir, di ba, na parang ang lesson in life dito, sir, di ba, na pag hindi talaga para sa isang bagay, you must learn to live with it, di ba? Kasi ang bagay naman is naglalabas ng routine, sir, di ba? Hindi man mabigay sa iyo yung bagay na yon, darating sa point na darating yung tamang panahon na makukuha mo yung item yun, hindi man ngayon, pero balang araw, di ba? Kasi merong iba na talagang sa sobrang inis nila doon na hindi na nakukuha yung gusto nila, binubuhos sila sa frustration sa ibang tao except na naghihintay na lang, di ba? Hindi lang yan. Gusto mo talaga, pumatol sa reset. Kung gusto mo talaga. Pinaunahan ka eh. Diba? Kung gusto mo talaga, maglabas ka ng pera. Kung ayaw mo maglabas ng pera, hintayin mo reissue. Diba? So, para naman dito, sir, di ba? To my next question then, sir, di ba? Isa rin to sa mga naging ano rin naging hot topic din sa Gantla community. And sir, bilang ikaw bilang isang Gantla citizen or bilang members din ng mga Gantla groups, meron ditong isang scenario na wherein na bumili na isang customer
ng isang MG or master grade na Freedom version 2.0 na ang tag price is 1,299 pesos. And then, ang nangyari kasi rito, sir, is talagang pinlex pa talaga niya sa social media. And then, marami ring nag-react doon sa senaryo na yon. Maraming natuwa, maraming na-bad trip. So, para sa iyo, sir, ano ba ang perspective mo sa pangyayaring ito? And who do you think should be blamed or dapat sisihin sa pangyayaring yun? Or kagalitan? Yung bumili o yung nagbenta or yung nag-punch ng item? Well, unang-una, yung nag-punch nun, hindi aware. Unang-una, baka hindi niya alam yung totoong presyuhan. Pangalawa, nung pinunch niya, sana chinek niya kung tama yung yung nakalagay doon sa tag, doon sa produkto. Di ba may ganun yun? Sine-check yun? Yun yung fault nung. Tsaka kung sino yung nilagay nung tag price, yan. Hindi siya aware. Yun yung fault nung doon sa seller side. Ang fault nung nag-flex, ba't niya finlex? Nakagulang ka na eh, ba't mo pa magsisigawan? Di ba? Yun yung mali doon. Kumbaga sa basketball lang yan eh. Walang proud sabihan na dirty player ka. Di ba? Sinabi kang dirty player, pangit pa kayong ganun. Kumbaga, nakagulang ka na eh. Tahimik ka na lang. Tsaka, hindi mo kailangan ng PhD sa rocket science na magets na kapag pinost ko to, mababash ako. Di ba kasi unang-una mali yun? Sana naging honest ka, yung integrity mo. Na pag-check mo, syempre, baka yung malamang yung bumili nun, well, pinost na nga niya eh, aware siya. Hindi niya sinabi. O kaya pag uwi niya, ay mali yung tag price, sorry ko. Kung taong may integrity ka talaga, gagawin mo yun, babalik ko yun. Ay, Silverge, sir, binili ko po ito yung resibo. Ito po to Gundam 2. Freedom 2.0 to pero nakalagay HD ganito. May mali po. So, pwede naman gawin yun eh kung may integrity ka talaga. Di ba? Kung honest kang tao. Pero dahil finlex mo, Pero sa tingin mo, sir, Sir Mundo, do you think dun sa scenario na yun, meron din bang contribution yung staff doon sa pangyayari? I won't say na contribution siya. I would say ano yun, negligence. I think negligence ang tamang term natin doon kasi unang-una hindi na chinek. Tsaka yung staff na yun, Silver's question lang, since ganun yung work mo, no? Ikaw ba kapag nilagay ka sa isang area to, doon ka lang? For example, ikaw, dahil alam nung office mo na knowledgeable ka sa Gundam, ikaw lang yung nakatoka sa Gundam. Tama ba? Ganun ba sa inyo? Ganun. Oh, ngayon, malamang yung nasa sales, yung salesperson noon, aware siya kasi ba't siya nandun? Hindi ba siya nagtataka bakit 1-2 lang yung freedom? Yun. That's negligence. O baka alam niya, hindi niya check. Or talagang hindi niya kasalanan in a sense na hindi niya napansin. Kasi pwede rin yun eh. Malamang hindi niya, I'm sure hindi niya yung sinadya. That's Pero sure, paano hindi kung niya yung halimbawa sinadya. sa tingin mo, sir, if merong possible scenario na if magkaroon man ng chance na matanong yung tao na yun na halimbawa bakit ganun yung nangyari and then ang sasagutin sa'yo ng staff na ay marami kasi kaming item eh, kaya hindi ko na monitor. Do you think is it a valid reason na sasabihin na marami rin kasi akong binabantayan na items? You have to be accountable. Kasi part yan ng trabaho mo eh. Pag part yan ng trabaho mo, dapat responsible ka at accountable ka na gawin mo yung dapat mong gawin. Kasi ako, sa trabaho ko, accountability is number one. Ang trabaho ko ngayon, Mhm. inaasikaso ko yung boss ko sa lahat na everyday na ginagawa niya. Just for Mhm. everyone's knowledge, Spanish bilingual po ako. Yun po yung trabaho ko. At Mhm. ako po ang executive assistant ng boss ko. So, I make sure na lahat ng meetings siya nandun siya. I make sure lahat ng email niya nasasagot ko or lahat ng email na importante mababasa. Pag may nakaligtaan akong isa doon, hindi ko pwede excuse sa kanya, ang dami ko kasing ginagawa, sir eh. Yari ako nun. Masisisante ako nun. Hindi yun excuse kasi unang-una, that's your job. Ngayon, siguro, ito syempre, may kanya-kanya storya tayo. Baka itong nagbenta, pagod. Baka itong nagbenta, masama pakiramdam. Sadyang, yun nga, posible yun. Pero at the end of the day, dapat
accountable ka sa ginagawa. Tsaka, I mean, di ba chine-check ng mga nasa counter yan? Na, magagaling ang mga kumpanya ninyo. Marami kayong fail-safe dyan na kapag lumagpas dito sa salesperson, ida-double check yan ng nung nasa counter just to be sure, and yada yada yada. May ganyan sistema yan eh. Di ba nga sa Pure Gold, sa Pure Gold nga pag nag-grocery ka, pag alis mo, bago ka lumabas nung pinto nila, check pa yan sa SNR, ganun din, check niya ng yung resibo kung tama ba. Do alam ko, ini-scan lang nila mabilisan. May mga ganun sistema. Ngayon, bakit nag-fail yung system? That's the question. Maybe they're not aware. Kumbaga yung mali doon yung monitoring system, yung monitoring procedure. Isa yun sa mali. Both sides may mali. Ang mali naman ng other side, bakit? Nakalusot ka na eh. That's one. Pangalawa, if you're really a person with integrity, kahit nasa bahay ka na, babalikan mo pa yun. Paano naman dun, Sir Mundo, doon sa mga nakikita natin sa tao na nakikisali doon sa conversation? Meron pa, ipopost pa yung pangyayari doon sa social media. Do you think, is it relevant pa ba na kailangan pa bang isa publiko or ipamukha sa tao na mali yung tao? Kaya ito dahil sa mundo ng social media, ano yung pinaka-importante? Publicity, clout, likes, reactions, makuha mo atensyon ng ibang tao. Ginawa lang niya yun para mag-flex. Ngayon, nagkamali siya ng flex niya. Nalala mo yung yung isang issue, hindi to sa Pinoy Gundam issue to sa buo. Yung dalawa na yung nag-picture sa expo. Diba? Kagulo. Hindi ka pa ba natuto dun? Bakit mo pinix? Kumbaga, wala kang pinagkaiba doon sa doon sa nagbigay ng 5 piso kay Manong Fishball, kinuha mo, lagpas 10 peraso eh. Wala pinagkaiba doon eh. Diba? Alam mo yun, hindi pong pupuso pa ba sa social media na, you guys, so 5 piso lang binigay ko pero 15 or halos 20 fishbowl yung tinusok. Ba't mo gagawin yun? Unang-una, if you're a person with integrity, babalik mo yun. Ngayon, bakit mo pinost? Gusto mo lang ba ng likes? Gusto mo lang ba sumig? Sikat ka. Saan niya sa reklamo mo? Pero sa maling paraan. Hindi kasi ako member. Add nyo nga ako. Hindi ako member nun eh. So, ayun. Both sides. Siguro negligence on the sales side and lack of integrity doon sa buyer side. Again, kung hindi negligent yung nasa sales, hindi mape-prevent yan. Ngayon, kung with integrity naman tong nasa kabila, for sure, nandun pa lang siya sa counter, alam na niyang nakagulang siya. Ba't di siya nag-react? Kung siya yung paano ko idadahilan? Hindi ko kasi alam yung presyo niyan. Akala ko sale. Diba? Nakita mo, na-check mo ba yung tag price doon sa doon sa product? Dapat magkapareho yan. You're a person with integrity. Alam niya yan, bakit niya pinost? Diba? Bakit niya pinlex? Kasi kung hindi niya alam, hindi niya i-flex yan. Alam niya yun. Hindi excuse yung hindi niya alam. Ba't pinlex nga niya? Pwede rin niya sabihin, na-flex ko lang nung nalaman ko na. Pero tanong ko lang din, Sir Mundo, I know that you're not a lawyer, hindi ka attorney. Pero sa mga nakalap mo lang mga experience sa mundo ng social media or sa corporate, may mga ganyan, may mga batas bang ganyan? Pag halimbawa gumawa ka ng ganung klaseng bagay na may ganung presyo, kasi alam mo naman, tapos bigla mo kukunin pa rin. May mga ganun bang sanctions? Ang una, mali yun. Meron talagang batas against that. That's for sure. Again, hindi ako lawyer, though somehow may konti akong alam, pero at the end of the day, mali yan. As long as mali yan, may batas tayo dyan. Yan yung pagkakaintindi ko sa batas. Unang-una, parang it's almost stealing. Parang pag nanakaw na rin yan. Parang ganun na rin yung katumbas na parang narinig na ako. Kasi dahil sa'yo, nalugi ng 1,800 yung kumpanya. Nalugi ng 1,800 yung salesperson. Nagdusa dahil sa'yo.
Tsaka parang kumbaga, sir, 'di ba, magkano lang naman ang sinasahod ng empleyado, 610 lang, 'di ba? Parang isipin na lang natin din yung welfare nung kabila, 'di ba? Na at the end of the day, kung except na yung 610 na lang yung maiuuwi niya, maiuwi pa niya yung problema pa niya sa store, 'di ba? Negative pa, Hindi kasi 3 araw pa niya pagtatrabahuan yun. tapos Di ba? akala kasi ng iba, sir, parang just to ano lang din. I'm a part also of a toy store. Hindi, akala kasi nila porque sa bawat meeting ng tao na nasa toy store, akala nila is masarap ang buhay na katrabaho sa toy store. May mga kalakip din na pressures yan. Yan kasi hindi nila alam sa mundo ng Pinakamahirap toys. sa lahat, sales tsaka customer service. Yan ang dalawa sa pinakamahirap. Lalo na sales. Mhm. Kasi kayo yung ano pinakaunang kakaltasan kapag may ano may kulang eh. Kayo yung liable diyan. Sabi mo nga 600 something lang. Tapos isipin mo nalugi ng 1.8. Tatlong araw Mhm. pagkatrabahuan yan. Isipin mo yung tatlong araw na yun, 1.8, pambili na ng gatas yun. Pambili ng bigas. Ilang kilong bigas yun, ilang delata na yun. Mhm. Dahil doon, hindi nakakain isang pamilya. Ngayon, doon Mhm. papasok yung integrity mo. Tsaka konsensya mo. Mhm. Parang kumbaga ikaw na lang din na magdadala nun sa huli, 'di ba? Parang siguro parang may tinatawag kasing literalization sa tao minsan sa huli nila naiisip. For example, may nakita kang wallet, may laman na 5,000. Pag binulsa mo yung 5,000 yun, may maguguto. May hindi Mhm. makakapag-enroll. Merong hindi makakabili ng gamot. Baka Mhm. lalo may mangyari pa doon sa tao. Ngayon, Mhm. kung wala kang integrity at wala kang konsensya, pinlex mo pa, there's something wrong. Mhm. Ah, di ba? Nakakalungkot na may ganong tao. Sa Pinoy ganda ba yung taong yan? O wala naman sa group natin? Wala Baka, siguro. send mo sa akin pagkatapos ha. Makita natin kung sino yan. So sir, 'di ba, to my next question din sir, 'di ba, na napag-usapan natin yung Pinoy Gundam eh. And isa sa mga bread and butter na isa sa mga naging iconic na events na Pinoy Gundam is Kita-Kits. And alam ng iba na Pinoy Gundam members, especially sa mga newcomers, just to inform them na 15 years na ang Pinoy Gundam. And we continuously celebrating this tradition to continuously share the passion for the community. So Yes. sir, bilang host ng Pinoy Gundam, ano ba yung mga possible na maibibigay nating a little teaser about our upcoming na Kita Kits for this December? This, that's one. Mhm. Cooler challenges by yours truly. Mhm. Tsaka mas masaya. Kasi we can only learn from natututo tayo. Dami tayong natutunan Mhm. mula doon sa kasi first kita-kits natin yun na tayo yung admin eh, Mhm. 'di ba? Para first natin yun and we consider it as successful. Yun Mhm. ngayon yung magiging baseline natin kung anong pagiging nating i pa. Mhm. Ngayon, masabi ko lang mas magiging masaya ang December, mas pabigat Mhm. ang mga di ba nga naglabas na nga ng survey si Gibe na anong gustong grand prize? Pinapili, PG or metal build. Saan ka makakita nun? Nagbayad ka ng 300, pag uwi mo may tigto 12 mil kang PG o may tigto 12 mil kang metal build. Mhm. Saan ka makakita nun? Tapos, naalala mo pa nung event natin, ongoing na yung event, may mga nagdo-donate pa habang may event. Mhm. Ganon ang brand natin. Ganon ganon kaganda ang reputation natin na umabot sa punto na Mhm. tayo na mismo ang no-overwhelm sa prices na Mhm. dinonate. Tsaka ang maganda din Mhm. kasi diyan, meron tayong report. Nire-report natin sa lahat ng members na, ito yung prices na nandito pa. Bibigyan natin ito sa next Kita Kits. Alam mo yun? Mhm. Ano May tayo? Very transparency kumbaga. transparent. Yes, transparent. Kasi yun din yun eh. Hindi na porket natapos na yung event, may natirang ganito, atin na to. Hindi tayo ganun. Pwede natin. Mhm. Ako nga, nag-host na ako at lahat. Ang nakuha ko lang price, isang mug. Pero yung mug na yon, in-insist nung nag-donate. Wala naman Mhm. tayong mga Kumbaga, admin, wala tayong uuwi talaga eh. Pero napakabait lang talaga nung nag-donate nun. Di ba tayo nga mhm. eh. Simula pa lang, bago pa lang mag-event,
alam natin wala tayong iuwi na kahit ano. Kasi Dahil parang kumbaga alam pinaka-takeaways na lang din natin yung memories na nagawa natin doon. oo, tsaka yung the noise, the positive noise na ginawa natin for the kasi hindi lang na well, yes, Pinoy Gundam ang nakinabang all in all, pero yung buong community, hindi lang sa Pinoy Gundam but yung malay mo may na-inspire tayo ibang na magkita-kits din. May ma-inspire tayong isang group from the province na magkita. Uy, nakita mo ba yung Pinoy Gundam na group? Ito yung kita-kits sila. Tayo rin kaya. As long as we can inspire, as long as we can make people happy, as long as we can, alam mo yun, we can make a difference, doon tayo. In a positive way. Pero doon sa ano sir, 'di ba, sa Pinoy Gundam sir, just to inform then our collectors, especially sa mga newcomers, 'di ba, napag-usapan din yung Yamete Challenge. So doon sa mga pupunta sa upcoming event natin and sa Yamete Challenge, paano ba natin ma-explain sa kanila what is a Yamete Challenge? And ano ba yung mga magiging mga susunod na pakulo na ilalabas ng isang World Primary? Ay, siyempre, hindi ko ibibigay ko ano yung mismo challenge. Gugulatin ko na lang kayo. Actually, naplanado ko na. Meron na akong 2 out of the 3 na challenge. Hindi ko alam kung 3 lang baka mas marami pa or baka mas konti. But meron na akong 2 challenge na hindi nyo pa na-encounter. So, yun lang masasabi ko. And don't worry, lahat kayo pwede sumali. Basta syempre, kaya ng katawan ninyo kasi di ba yung nakaraan nga may pinulikat tayo. Hirapan tumayo. Naganap ng kating ko. Actually, ito pa nga yung kating ko din eh. Pumawas pa siya dito sa kating ko eh. Kasi ito, inaamoy ko lang eh. Oh. Okay. So, pero just to inform din sir, 'di ba? Kumbaga I'm in your behalf na lang na Yamete Challenge kumbaga yung event kasi natin is not just about the hobby. It also involves the health of a person. Kasi sir, 'di ba parang kumbaga sir, itong challenge na to is hindi siya para sa lahat, but rather than we inform them na dapat to join this challenge, kailangan physically fit ka. At the earlier pa lang sinasabi na natin yan kasi may iniiwasan lang ng Pinoy Gundam Group na magkaroon ng mga casualties moving forward. Na maging liable tayo. Kasi ganito lang yan eh. If you think you're fit, if you think, nakita nyo naman na kung paano kami magpa-challenge before. Diba? So at least may idea na kayo. So, dalawa lang yan. Kung kaya nyo, go. Kung hindi nyo kaya, dalawa option nyo dyan. Either wag na kayo sumali kasi sit that out para sa health concerns ninyo or magpalakas kayo ng katawan ninyo. Kasi unang-una, walang pilitan. Diba? That's the number, walang pilitan. Walang ano yan. Bahala ka kung gusto mo sumali as long as ka. Tsaka don't worry, nandun ako. Nurse po ako. Kaya mag-alala. May katingin ko akong dala. Baka samahan ko pa na i-kasi ko sa susunod. So, para naman sir, tanong naman sir, syempre, chasing tanong to sir, di ba? Kung sakali man sir na in our next Kita Kits sa ating podcast, sir, may nagtanong din nito sir, will there be a possibility ba na kung sakali man na dumating siya, mag-ano ka na ba, mag-macho moves ka na ba dun sa taong yun? Ano yun, may nagtanong sa'yo? Actually, hindi ko kilala yan kung sino man. Pero nagtatanong, ano ba, liligawan mo na ba siya? Kasi ganito yan, yung nangyari nung time na yun, hindi naman sa akin pinapartner rin sa iba. Si Errol, gumanon. Honestly, ganito. Sa next Kita Kits, may pasabog ako. Mula sa end ko. So, hintay na lang kayo. But, honestly, relationship-wise, I am not available. Yun ang masasabi ko. But in terms of relationships, in terms of all of the above, I am not available. And para sa lahat, I am not available. I am off the market. Yun yung masasabi ko. Wala akong yung tao na tinutukoy nyo, we are friends. Wala pa naman. I mean, tsaka ito ang hobby, para sa akin ang hobby ay hobby. Hobby lang. Pero yung ganyang aspeto,
No. Again, I am unavailable. I'm not available in terms of sa ganyan. Hindi ako available. I'm off the market. And I am happy. Kung makakapag-comment ako, yun yung masasabi ko. I am not available and I am happy. Pero Mhm. yung isa talagang para sa kanya, sana magkatuluyan sila para maging masaya ako. Yun yung akin. Yes. Yes! Kasi ako, kung ano man ang meron ako ngayon, kung nasaan man ako ngayon, nasabi ko lang I am living my best life. Mhm. Dahil sa kung nasaan man ako ngayon, emotionally, happy ako, mentally, trabaho, masaya ako. Thank you pala again sa company ko, Cyberbacker. Thank you. So, So sir, to my next question din sir, 'di ba? May mga nagtanong din sa akin, nag-message and they don't want to introduce themselves. So nagtanong dito sir, will there be a possibility ba na isang World Free or Mundo Marinas ay maglabas ng kanyang sariling YouTube channel at gumawa ng sarili niyang contents? sorry guys. Ah, hindi ko yan thing kasi eto isa sa mga bagay kung ba't saludo ako sa'yo kasi nagagawa mo to. Mhm. Ako hindi ko kaya. I mean, ewan ko, madaldal ako, malikot ako, magulo ako, pero paggagawa ng ganyan, parang kaya ko, kaya, pero mahihain ako. Kaya ako, sabi ko, kaya hindi pa tayo magkakilala nun eh. Mhm. Nakita kita, kasi, sabi natin, mahirap mag-vlog sa atin ng ganda. Ikaw lang, alam ko, ikaw lang eh. Yung may malaking Mhm. following, ikaw Mhm. lang. Pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, pero for me, confident ako, alam ko ikaw lang. Ikaw lang ang may ganito dito Mhm. na nakag-focus sa Gundam. And aminin mo, taon ka nang nakadedicate sa ganito. Aminin mo, hindi madali. Mhm. Di ba? Actually, passion mo na nga lang 'to eh. Kaya Mhm. patuloy ka eh, passion mo 'to eh. Kaya Mhm. siguro I can do collabs if you want. I can do collabs with you. Pag may interviewin ka, I can do collabs as long as I'm vacant. Pero me starting my own channel, medyo, medyo alanganin tayo dyan. Siguro, pwede akong, kung magtatayo ng channel ang PG, yes, pwede ko kayong tulungan dyan. Collab sa Mhm. channel mo. Pero on my own, ish, cringe. Ang cringe nun. Pero sir, to my question is na lagi ko tinatanong sa mga fellow hobbies natin, sir. So how do you see yourself 10 or 15 years from now? 10, 15 years from now, hopefully, ano na ako? Hopefully, settled down na ako. Mhm. Settled down na ako. Kasi, ngayon, it's complicated pa. But, ngayon, hopefully, settled down na ako. And, kasi, sa trabaho ko, may ganito kami. Hindi mo target maging millionaire. Ang target mo maging Mhm. freedom mayor. Freedom. You're free financial. Kasi Mhm. I work in the real estate. So, yung mga boss ko, mayaman na mga tao. And yumaman sila hindi dahil sa kumakain sila araw-araw. Yumayaman sila dahil sa right investment, right mindset, right financial knowledge. So, yun yung target ko for me. Kasi kapag nangyari yun, hindi ko na kailangan magtrabaho, may pambili na ako ng Gundam every week. May pambili na ako ng laro ko sa PS5, pambili ako sapatos na hindi ko nagagalaw ang ipon at hindi nakakapag-ipon ako at nakakapag-provide ako sa magiging pamilya ko by then. So, pero ang Mhm. sure ako diyan hindi mawawala yung passion. Kasi wala eh. Ito okay kasi nagsimula talaga to noong 1996. Niregaluhan ako ng Mhm. parents ko nung itong Ultrasource hanggang sa Mhm. nadala ko na hanggang ngayon. So, ganun yun eh. Kapag Mhm. nagsimula to sa kabataan mo, as long as hindi ka, alam mo yun, as long as you're still fun. Kasi may mga taong ganun eh. Pag hindi na, nawala na yung fun sa katawan nila, pag sobrang naging seryoso sa buhay, mawala na rin yung mga passion. Kasi doon tumatanda ang tao. Pag nawala yung saya, yung fun sa ugali nila. Actually, etong ganda mo isa sa mga nagpapabata sa akin. I'm 32 but I still feel like I'm 23 kapag napapalib. Kaya, ang hinanap kong trabaho, work from home. Permanent work from home ako. Mhm.
pinapalibutan ko sarili ko ng mga bagay na nagpapasaya sa akin. Gundam, sapatos, laro. So that's the secret. Kaya ako masaya ngayon. Plus yung, nga, I'm happy emotionally. I am happy mentally, psychologically, everything. Kasi, yun nga, that's the key. Surrounding yourself with positive energy and positive vibe. Number 1 sa akin, dun, Gundam. Kasi kahit mawala na PlayStation ko, mawala na mga sapatos ko, wag lang Gundam. Kasi itong Gundam na to, nagsimula sa pagkabata. Pero sa World of Hobby, sir, di ba, na related para sa akin yung pangalan mo as Mundo or as World Free. So, sa pangalang World Free, how would you describe or paano ba mapagsasabay yung meaning ng salitang World Free sa mundo natin sa Gandla community? Gusto ko mabuhay sa mundo na malaya akong maging masaya. Ang cheesy, yeah. It's so cheesy. But, doon ako masaya. Yun yung gusto ko. Kung ihambing ko pangalan ko sa hobby na. Kasi may nakita ako, may mga hobbyists na kontra yung partners nila. Yes. May kilala ako, the other day, may nakita ako. Ewan ko kung totoo yun or troll. Binili daw niya yung PS5 niya kahapon, pero today daw binibenta na niya. Kasi sinigawan daw siya ng asawa niya. Ayaw daw ng asawa niyang may sa I was like, what? Ayoko mabuhay sa ganun. Merong hobbyist na may nakita pa ako noon, binibenta niya yung mga master grade niya kasi yung naging kasama na niya sa buhay ngayon, ayaw daw ng ganun, gastos lang. Mga ka dyan, wala ka pa, nandyan yung hobby na yan, bakit pinapaalis sa kanya yung hobby? Gusto mo mababae yan? So, gusto ko mabuhay. Well, I'm currently living in that kind of life now. The people around me, they're very supportive. So, yun ang ano ko, yun, kaya ako, the person around me is very supportive. Kaya, ang akin I'm very blessed. And hopefully, and I pray na lahat ng fellow hobbyists natin, ikaw, nakita ko mga post mo, yung kasama mo yung may bahay mo, all out support sa'yo. Ang saya, di ba? Ang saya na kahit hindi siya, ewan ko kasi hindi siya, kunwari, hindi siya isa ganyan, pero ginagawa niya best niya para intindihin yung hobby mo. Iniintindi niya kung ba't ka bili ng bili, iniintindi niya yung enjoy mo sa pagbubook. Yun ang best blessing sa lahat. And I wish lahat ng fellow hobbyists natin, kahit ano pa yan, sapatos, PlayStation, gaming, Gundam, sana ganun. Kasi kahit gaano karami pera mo, kung meron kang kasama sa buhay na hindi supportive, sakit sa So, sir, to my last question na like yung tinatanong sa ating mga fellow hobbies. Parang alam ko So, to sa bagong henerasyon na papasok sa hobbies, yan. O ano yung mga may papayo mo sa kanila na yung mga despite na mga pagdadaanan nila in the future at yung mga napag-usapan natin is possible na ma-encounter nila. Ano ba yung mga mabibigay mo sa kanilang payo para still ma-enjoy pa rin nila yung hobby mo yung moving forward? Block out the negative shit. Meron kasi yun Tatanungin ka, may museum ka ba? That's crap. Diba? Tatanungin, bakit yan lang binibili mo? Ba't itong brand binibili mo? Ba't ganito? Ba't ganyan ka magganyan? Bakit? Excuse me. Ano ba yan? Pangit ng gawa mo. Ba't ganyan kulay ginamit mo? Meron yan. Do what you love. Do what you enjoy. Gawin mo ang gusto mo. Gawin mo lahat. Kasi at the end of the day, ikaw pumipili niyan. At the end of the day, ikaw yung mag-enjoy, hindi sila. Huwag ka magpapadikta. Kung ako magbibigay ng tsaka kung pwede, huwag ka na pumasok. It's hard, lalo na kung bata-bata ka. Ang hirap hindi pumatol kasi mainit ka pa. Pero kung ngayon pa lang mapapractice yun ng huwag pumatol, gagaan buhay. Mas ma-enjoy nyo ang hobby. Dali-dali pumatol. Yan. So, sir, to end this podcast, sir, I will give you this time para may gusto ka pang i-shoutouts, pasalamatan, or meron ka bang gustong i-promote on this podcast po, sir. So, I will give you this time. Take it away, sir. Kung meron ako ipopromote yung company ko, Cyberbacker. If anyone wants to work permanently from home, kailangan, syempre, po provide ko sarili yung laptop. Let me know.
let Silverge know, sabihin niya sa akin. Permanent work from home, it pays good. Tas, ano pa ba? Shout out to SB Legal Consultancies. So, kasi I have a legal battle right now. So, shout out to SB Legal Consultancies for yun nga, yung legal counsel ko. To the most important person sa buhay ko, thank you. Despite my kung ano man meron, I mean, nandiyan ka pa din. Nandiyan pa rin. Walang sawang suporta. PG. Thank you, PG. Kasi yun nga. Mamaya, malamang, andyan na naman, nag-admin na naman ako sa PG mamaya kasi trabaho ko 9:30 ng gabi hanggang 6:30 a.m. So, yan. Another shout out, PlayStation Philippines. Second home. Bukod sa first home ko, Pinoy Gundam. Second home ko, PlayStation Philippines. So, ayun nga. Another shout out is to my Bosconian brothers. Kaya niyo kung sino kayo. My friends from St. Scholastica's College. Shout out din sa inyo. Shout out din kay Silverge kasi tatampo na talaga ako sa inyo. Sabi ko, ako to di ako ni-interview Di ba ako kilala nito? Kasi kasi pansin ko kasi ito hindi sa pinubola kita. Lahat ng interview mo nun, lalo na ako tiga-BG, pinapanood. Kay Gibe, nabanggit ako ni Gibe. Si Wuji, binanggit ako ni Wuji. Sabi ko, ilang beses na ako binabanggit. Pero hindi ako iniimbitahan ma-interview. Sabi ko. Tapos nung naging admin ako, tapos nung magkakita kasi, sige, yari ito sa akin. Yung pa ako interviewin paparinggan talaga kita. Bahin nga, sa awa ng Diyos, natupad na. Doon kanina nagkaroon tayo ng konting technical difficulties. But awa ng Diyos, natuloy. So, Silver, ewan ko kung sino may problema ba. Feeling ko ako Feeling ko kasi medyo luma na rin tong phone ko So, I'm not sure but at least nagawa natin. Ayun, kung ano pa ba, sa mga taong ayun, siguro sa mga taong umattend nung mga Pinoy Gundam members, lalo na yung umattend nung attend ulit kayo sa sa December. So hopefully we can see each other again and yeah, yun lang. If I could sorry dami kong pinati. Yan. So, sir, isang malaking bagay din na pinayagan mo ako na ma-interview ka. And naniniwala ako na itong napag-usapan natin, maraming matututunan yung mga hobbies natin, especially yung mga newcomers dito sa hobby. At nagpapasalamat po ako sa inyo and may naway maging successful lang inyong career sa future. So, before we end this podcast, don't forget to subscribe or follow Silverge Toys and Gantla Family, also in TikTok and Instagram, para maging updated kayo sa aking mga toys, Ganta reviews, and usapang hobby episodes. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Maraming salamat po.